Lumaki si Luvas Villarreal sa bahay na parang museo. Malamig ang marmol at mataas ang kisame. Pero sa kabila ng karangyaan ay laging may kulang na hindi niya maipaliwanag. Anak siya ng negosyanteng kilala sa konstruksyon, sanay sa dinner na may mga bisitang nakangiti, at sa mga regalong dumarating na parang ulan. Bata pa lang, tinuruan na siyang ngumiti, makipagkamay, at tumingin sa mata, pero walang nagturo kung paano kikilatisin kung alin sa mga papuri ang totoo. Sa bawat palakpak, may gumagapang na tanong, kung wala ang apelyido niyang Villarreal, may lalapit pa kaya? Dumaan siya sa eskwelang eksklusibo, lumaki sa bakasyong may alon at yate, pero mas naaalala niya ang mga sandaling tahimik sa kwarto, kung saan siya naglalaro ng lumang gitara. Sa musika niya ay sinusubsob ang pagod mula sa pakikitungo sa mga taong tila laging may hinihingi. Natuto siyang magmasid. Paano tumitigas ang tono kapag usapang pondo? Paano lumalambot kapag may paparating na proyekto? Paano nagiging kaibigan ang kaaway tuwing may mapapala? Unti-unting naging malinaw sa kanya na ang kapal ng wallet ay kasing laki ng aninong kailangang bantayan. Sa edad na 25, nagmahal siya ng buo. Siya si Lila, matalino, kalmado, at marunong tumawa sa maliliit na bagay. Ayokong regalo, Lucas, sabi ni Lila noong unang anibersaryo nila. Oras mo lang. Ibinigay niya iyon, mga sabadong sa parke, mga gabing nagsusulat ng plano, at mga tawag na nagtatapos sa ingat ka. Naniwala siyang may watas ang pagdududa kapag may taong tumingin sa kanya na parang hindi bilyon ang nakapaligid, kundi tao lang na marunong maghanda ng lugaw kapag gabi at maulan. Pero dumating ang pagbagsak. Sunod-sunod na kinansela ang mga kontrata ng kumpanya ng ama. Humina ang cash flow. At ang boardroom na dati ay maingay ay napalitan ng katahimikang puno ng salitang restructure at sell. Sa bahay, ang dating amoy ng catering ay napalitan ng kapeng mapait at papel na kailangang pirmahan. Isang gabi, sa maliit na kainan, bumulong si Lila habang dahan-dahang umiikot ang kutsarita sa tasa. Hindi ko kayang sumugal, Lucas. Gusto ko ng katiyakan. Babawi tayo, sagot niya, pilit na mahinahon. Hindi ko sinukuan ang pangarap natin. Umiling siya. Baka pangarap mo lang yun. Umuwi si Lucas na bitbit ang katahimikang mabigat kaysa utang. Ilang linggo pagkaraan, nakita niya sa social media si Lila nakahawak sa braso ng lalaking kilala sa industriya bilang mamumuhunan na mahilig sa mabilis na tubo. Walang salitang malinaw, pero sapat na ang larawan para itulak si Lucas sa pag-amin na may hangganan ang oras mo lang kapag ang mundo ay umiikot sa bilang at chart. Hindi siya nagalit sa pera. Nagalit siya sa posibilidad na baka walang sinuman ang makakakita sa kanya kapag wala ang tabing ng apelyido. Hindi doon natapos ang kwento ng kumpanya. Sa loob ng mahihirap na buwan, natuto si Lucas makipag-usap sa mga supplier nang walang yabang, makiusap sa mga bangko nang may linaw, at tumanggap ng mas maliit na kita kapalit ng mas mahabang paghinga. Payatin natin ang operasyon, sabi niya sa meeting, pero panindigan natin ang kalidad. Unti-unting bumalik ang tiwala. Mula sa dambuhalang barkong mabigat pa andarin, naging bangkang marunong umiwas sa bagyo ang negosyo. Nakaahon sila, hindi sa ingay ng press release, kundi sa galaw ng mga kargamento at checking hindi na tumatalbog. Pagbangon ng kumpanya, humarap siya sa salamin at hindi niya nakitang ang dating batang sanay sa palakpak. Nakita niya ang lalaking may peklat na hindi kita sa balat, ang sugat ng pag-alis at pag-iwan. Doon sumibol ang tanong na mas matalim kaysa dati. Kung papasok siyang muli sa pag-ibig, paano niya masisiguro na hindi apelyido ang sinusuyo? Isang gabi, habang nakikinig sa tunog ng ulan, tinawagan niya ang matalik na kaibigang si Marco, make-up artist na may mata sa detalye. Kaya mo ba akong gawing ibang tao? Tanong niya. Gagawin kitang mas tahimik, sagot ni Marco. Hindi pangit, kundi hindi pansinin. Sa maliit na studio na amoy alkohol at kape,
inayos ni Marco ang plano. Manipis na prosthetics para bahagyang baguhin ang ilong, peking peklat sa pisngi, pustisong magpapabago sa bagsak ng salita, at haircut na mukhang napabayaan. Tinanggal ang mamahaling relo, pinalitan ng ordinaryong goma ang sinturon, at sa halip na leather ay simpleng rubber shoes ang isinuot. Nag-ensayo si Lucas sa harap ng salamin. "Gabi na po, Mang," sabi niya. Pinapakintab ang tunog ng pagkahiya. Tumapas ang kilay ni Marco. "Bawasan mo ang diksyon, parang sanay ka pa rin sa boardroom." Sumunod na hakbang ang kapaligiran. Umupa siya ng lumang unit sa tabi ng palengke, may bentilador at bintanang nakadungaw sa bubungan ng kariton. Kinuna niya ng litrato ang lumang mesa, ang bumbilyang malabo ang ilaw, at ang dingding na may bakas ng tagpi. Pinakinggan niya ang ugong ng jeep, ang pagtawad sa gulay, ang pagbagsak ng ulan sa yero, at naisip niya kung ilang taon na ba siyang hindi nakakadinig ng ganitong ritmo. "Kaya mo to," bulong niya sa sarili. "Kung mahalaga ang totoo, dito ka dapat magsimula." Hindi sapat ang mukha at tirahan. Kailangan niya ng bagong kilos. Pumunta siya sa barangay hall at naghanap ng trabaho. Nakita niya ang anunsyo sa pinto ng maliit na bodega ng materyales. "Kaya mo ba magbuhat?" tanong ng may-ari si Mang Berto habang pinagmamasdan ang payat na tindig niya. "Kaya po," sagot ni Lucas, nakatingin ng diretsyo. Hindi niya binanggit ang MBA o ang listahan ng proyekto sa ibang bansa. Ang inabot niya ay pangalan at numero. "Magsimula ka bukas," sabi ni Mang Berto. "Maaga tayo dito, anak." Kinagabihan, naupo siya sa tabi ng bintana at pinakinggan ang katahimikan na hindi kailangang takpan ng musika. Naramdaman niyang bumibigat ang talupa pero gumagaan ang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang sasalubong sa kanya sa mga susunod na araw, pero malinaw ang layunin. Subukin kung may pag-ibig na titindig kahit walang yaman at kisig. Sa wakas, napangiis siya ng bahagya. Sa unang pagkakataong matapos ang matagal na panahon, hindi bilyonaryo ang handang humarap sa umaga, kundi isang taong naghahanap ng sagot sa simpleng tanong kung sino siya kapag wala ang mundo. Maagang gumising si Lucas sa kanyang unang araw bilang ibang tao. Tumayo siya sa harap ng salamin sa maliit na unit na inuupahan niya. Suot ang pinaglumaan at kupas na polo, faded na pantalon at rubber shoes na bahagya pang may putik sa gilid. Inalala niya ang bawat detalye ng itinuro ni Marco. Ang tamang pagkiling ng katawan para magmukhang hindi sanay sa corporate posture. Ang bahagyang pagkakakunot ng noo na tila may iniisip na mabigat. At ang pagbitbit ng bag na hindi halatang branded. Sa gilid ng lamesa, nakalatag ang prosthetics at pustiso. Isa-isa niya itong isinusuot. Ramdam ang bigat at init sa kanyang balat. Nang matapos, halos hindi na niya makilala ang taong nakatingin pabalik sa kanya sa salamin. Pagkatapos mag-almusal ng kape at tinapay na binili niya kagabi sa sari-sari store, naglakad siya papunta sa shop ni Marco para sa huling adjustments. "Mukhang ready ka na," sabi ni Marco habang inaayos ang pekeng-peklat sa kanyang pisngi. "Tandaan, huwag kang masyadong diretso tumingin sa mata ng kausap. Baka mahalata nila na sanay ka sa negosasyon." Tumango si Lucas. "Salamat, Marco. Hindi ko alam kung kakayanin ko to ng mag-isa." "Kaya mo yan," sagot ng kaibigan. "Kung kaya mong magpatakbo ng bilyon-bilyong proyekto, kaya mong magbuhat ng sako ng semento." Ang mula sa shop ni Marco, dumiretso si Lucas sa luma at medyo sirasirang apartment na inarkila niya sa tabi ng palengke. Ang hagdan ay kahoy na may bahagyang langit-ngit sa bawat apak at sa gilid ng pasilyo ay may amoy ng nilulutong tuyo. Habang inaayos niya ang mga ilang damit sa maliit na cabinet, inisip niya na dito siya titira sa mga susunod na buwan. Sa labas, naririnig niya ang ingay ng mga nagtitinda ng gulay at prutas at ang tawanan ng mga tricycle driver na nag-aantay ng pasahero. Alam niyang malayo ito sa kanyang dating tanawin ng marbled floors at tahimik na hallway. Pero iyon ang gusto niya, ang maramdaman ang tibok ng simpleng pamumuhay. Kinabukasan,
maaga siyang pumasok sa bodega ng materyales na pag-aari ni Mang Berto. "Ayos, nandito ka na!" bati ng matanda habang abala sa pag-aayos ng mga kahon. "May mga sako ng semento sa likod, ililipat natin sa harap." Walang reklamo si Lucas, kahit ramdam niyang bigat sa kanyang balikat at likod. Pinanood siya ng ibang trabahador. Wari sinusukat kung hanggang saan ang kaya niya. "Baguhan ka, no?" tanong ni Pedro, isa sa mga mas nakatatandang kargador. "Oo," sagot ni Lucas. "Sanay lang sa ibang trabaho dati, pero kaya ko to." Natawa si Pedro. "Basta huwag kang tatamarin dito, mabilis maubos pasensya ni Mang Berto." Sa kalagitnaan ng trabaho, napansin niya ang isang maliit na karinderya sa tapat ng bodega. Doon siya kumain ng tanghalian, isang platong adobo at kanin, kasama ang libreng sabaw. Habang kumakain, nakaupo sa kabilang mesa ang isang babae na halatang pagod pero maaliwalas ang mukha. Hindi niya pa alam noon, pero iyon ang magiging simula ng paglitaw ni Andrea sa kanyang mundo. Sandali silang nagkatitigan at nagbitiw ng tipid ng ngiti si Lucas bago bumalik sa pagkain. Hindi niya alam kung paano lalapit sa kanya nang hindi nagmukhang interesado agad. Kinagabihan, tinext niya si Marco para mag-report sa unang araw. "Mukha bang kapanipaniwala?" tanong niya. Sumagot si Marco, "Kung nakita ka ng dating mong mga kaibigan, hindi ka nila makikilala. Pero huwag kang masyadong tahimik, baka isipin nila may tinatago ka." Napaisip si Lucas, hindi lang pala mukha ang dapat niyang baguhin, pati paraan ng pakikisalamuha. Sa dating mundo niya, sanay siyang tanungin ang lahat tungkol sa target market at forecast. Ngayon, kailangan niyang matutong makipag-usap tungkol sa simpleng bagay gaya ng presyo ng bigas o gaano kabigat ang ulan kahapon. Sa mga sumunod na araw, naging routine na niya ang magtrabaho sa bodega, magpahinga sa tanghali sa karinderya at umuwi sa maliit na apartment sa gabi. Pinakikinggan niya ang kwento ng mga kasama, tanghirap ng pamasahe, ang sakit sa katawan, at ang mga pangarap na makapagpundar ng tricycle o maliit na tindahan. Unti-unti niyang nauunawaan ang bigat ng araw-araw para sa mga taong hindi pwedeng magkamali dahil isang maling galaw ay gutom ang kabayaran. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng apartment at umiinom ng malamig na soft drink, nilapitan siya ni Mang Berto. "Lucas, balita ako galing ka sa ibang lugar dati. Bakit dito ka napadpad?" Sandali siyang nag-isip bago sumagot. "Gusto ko lang magumpisa ulit, Mang. Sa lugar na walang nakakakilala sa akin." Tumango si Mang Berto, hindi na nagtanong pa. Doon niya naramdaman na sa bagong mundong ginagalawan niya, walang masyadong interesado sa nakaraan mo basta marunong kang magtrabaho. Bago matulog, muling tumingin si Lucas sa salamin. Nakita niya ang peklat na gawa-gawa, ang pustisong nakakatago sa tunay niyang ngiti, at ang mata na bagaman pagod ay puno ng bagong enerhiya. Inisip niya ang susunod na hakbang, mas kilalanin ang mga tao sa paligid at hanapin kung saan maaring pumasok ang pagkakataon para makita kung totoo nga ang kanyang pakay. Ang makilala ang taong mamahalin siya, kahit sino pa siya sa ilalim ng lahat ng pagkukunwari. Sa dilim ng maliit na kwarto, narinig niya ang sarili niyang bulong. Simula pa lang to. Isang umaga, habang nag-aabang ng jeep si Lucas pauwi mula sa bodega matapos ang maagang shift, bumuhos bigla ang ulan. Wala siyang payong, kaya't nagsiksikan silang lahat sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng sirang tolda ng isang tindahan ng pandesal. Habang nakatayo roon, dumaan ang isang lumang truck na punong-puno ng gulay. Sa isang iglap, tumilamsik ang tubig baha at tumama diretso sa kanyang pantalon at shirt. Ramdam niya ang lamig at bigat ng basang tela. Napamura siya sa isip, pero bago pa siya makagalaw, may lumapit na isang babae, may dalang maliit na tuwalya at ngiting hindi pilit. "Ayos ka lang ba? Basang-basa ka," sabi ng babae habang iniabot ang tuwalya. "Salamat," tugon ni Lucas, medyo nag-aalangan kung tatanggapin yon. "Ayos lang to, maliit na bagay," sagot ng babae. Pinunasan niya ang kanyang braso at leeg, at dun niyang mas nasilayan ang babae. Payat,
morena, may bilog na mata na puno ng lambing at nakasuot ng simpleng blouse at paldang kulay asul. Hindi ito ang tipong nagpapa-impress. May aura lang na nakakaaliw tingnan. Habang hinihintay nila ang jeep, nakipagkwentuhan ang babae. Ako nga pala si Andrea, pakilala niya. Nagtuturo ako sa elementary sa kabilang barangay. Tumango si Lucas. Lucas, simpleng sagot niya. Pinipigilan ang sarili na maging masyadong formal. Napag-alaman niyang galing sa palengke si Andrea at bumili ng ilang gamit para sa klase. Mga lapis, papel at maliit na laruan para sa mga estudyanteng nahihirapang magdala ng gamit. Nakinig lang siya, iniipon sa isip ang bawat detalye, parang binabasa ang isang librong gusto niyang ulitin. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, muling nag-cruise ang landas nila sa palengke. Namimili si Andrea ng murang gulay para sa kanyang ina. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at may hawak na bayong na halos puno na. Habang nagbabayad siya sa tindera, nabitawan ni Andrea ang isa sa mga bag at gumulong sa lupa ang ilang kamatis. Mabilis na yumuko si Lucas at tinulungan siyang pulutin ang mga iyon. Salamat ulit, parang lagi mo akong natutulungan, sabi ni Andrea habang nakangiti. Siguro dahil lagi tayong sabay nasa lugar kung saan kailangan ng tulong, biro ni Lucas. Sa kabila ng simpleng eksenang iyon, nakaramdam si Lucas ng kakaibang gaan sa presensya ni Andrea. Hindi tulad ng mga babaeng nakilala niya noon. Walang bahid ng interes sa kanyang pagkatao, maliban sa kasalukuyan niyang anyo. Isang ordinaryong manggagawa, hindi niya alam kung paano magsisimula ng mas malalim na koneksyon. Pero alam niyang ayaw niyang bitawan ang pagkakataon. Kaya nang imbitahan siya ni Andrea na dumaan sa maliit na birthday handaan ng kanyang ina, hindi na siya nagdalawang isip. Dumating si Lucas sa bahay nila Andrea na gawa sa kahoy. May malawak na bakuran at halatang puno ng alaala. May ilang kapitbahay na nakikikain. Mga batang naghabulan sa labas at mga matatandang nagkukwentuhan sa bangko. Sinalubong siya ng ina ni Andrea, isang babaeng may maamong mukha at magaan ang boses. Ah, ikaw pala si Lucas, bati nito. Salamat at sinamahan mo ang anak ko. Nagmano siya at agad nakisama sa mga bisita. Sa gitna ng tawanan at kantahan, nakilala niya ang ilan pang miyembro ng pamilya at mga kaibigan ni Andrea. Habang kumakain ng pansit at pritong lumpia, napansin ni Lucas kung paano kumilos si Andrea. Maalaga sa bisita, laging inuuna ang iba bago ang sarili. May isa ring matandang kapitbahay na hindi makalakad ng maayos at nakita niyang inalalayan ito ni Andrea papasok at pinaghanda ng upuan. Lalo siyang humanga. Hindi ito gawa para magpakitang tao. Natural lang sa kanya ang ganitong kabutihan. Sa bawat sandali, pakiramdam ni Lucas ay mas nauunawaan niya kung ano ang hinahanap niya sa isang tao. Pagkatapos ng handaan, nagpaalam siya kay Andrea. Salamat sa pagpunta, sabi ng dalaga. Minsan dumalaw ka ulit kahit walang okasyon. Gusto ko yan, sagot ni Lucas. At sa loob-loob niya ay nagpasya siyang hanapin ang paraan para manatili sa paligid ni Andrea. Pag-uwi niya sa maliit na apartment, hindi maalis sa isip niya ang ngiti nito at kung paano siya tinanggap ng pamilya nang walang tanong tungkol sa trabaho o pera. Napatingin siya sa kisame, iniisip kung ito na nga ba ang simula ng matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan sa trabaho, hindi niya napigilang ikwento kay Pedro ang tungkol kay Andrea. Ah, yung guro sa kabila? Mabait yun, sabi ni Pedro. Maraming humahanga dyan pero wala pang nakakatuluyan. Siguro, mataas ang pamantayan. Natawa si Lucas, iniisip kung anong pamantayan yun at kung papasa ba siya bilang isang taong walang ipinagmamalaki maliban sa sipag at kabaitan. Pero sa halip na kabahan, nakaramdam siya ng hamon. Kung totoo ang nararamdaman niya, handa siyang dumaan sa proseso kahit gaano ito katagal. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang pagkikita nila ni Andrea. Minsan sa palengke, minsan sa daan pauwi,
At minsan ay sadyang dinadaanan niyang paaralan para mag-alok ng tulong sa mga gawain. Hindi niya ito ginagawa para lang mapansin, kundi dahil gusto niyang makita kung paano niya matutulungan ang mga bagay na mahalaga kay Andrea. Unti-unti, naramdaman niyang mas nagiging malinaw ang layunin ng kanyang pagpapanggap. Hindi lang para subukin ang sino mang makikilala niya, kundi para maintindihan kung paano magmahal ng walang takot sa pag-iwan kapag nawala ang kayamanan at anyo. Sa bawat pag-uusap nila, mula sa simpleng kumusta ka na hanggang sa mahahabang kwento tungkol sa buhay guro, napapansin niyang nawawala ang pader na itinayo niya matapos masaktan. Hindi niya alam kung saan ito hahantong, pero sa pagkakataong iyon, sapat nang maramdaman niyang buhay muli ang pag-asa sa isang bagay na matagal niyang iniwasan. Ang pag-ibig na walang halong pagdududa. Isang Sabado ng umaga, abala si Andrea sa pamamalengke para sa lingguhang pagkain ng pamilya. Bitbit niya ang 2 bayong na puno ng gulay at prutas, pawis at bahagyang hingal sa bigat. Nang makita siya ni Lucas mula sa kabilang kanto, agad siyang lumapit at inalok ng tulong. "Mukhang mabigat yan, Andrea. Ako na ang magdadala," sabi niya habang inaabot ang isa sa mga bayong. Nag-aalangan si Andrea sa una, ngunit kalaunan ay ngumiti at pumayag. "Salamat, Lucas. Malayo pa kasi ang bahay namin," sagot niya. Habang magkasabay silang naglalakad sa makipot na kalsada ng palengke, napansin ni Lucas ang paraan ng pakikisalamuha ni Andrea sa mga tindera. Lahat ay binabati niya ng may ngiti at simpleng tanong tungkol sa kanilang kalagayan. "Kumusta po kayo, Aling Rosa? Ayos lang ba ang benta ngayon?" tanong ni Andrea sa matandang nagtitinda ng kamatis. "Ayos lang, Hija. Salamat sa pagtatanong," sagot ng matanda na tila gumaan ng loob. Pinakinggan lang ito ni Lucas, iniipon sa isipan ang kabutihan at simpleng pagpapahalaga ni Andrea sa mga tao sa paligid niya. Pagdating sa bahay ng dalaga, isang maliit ngunit maayos na tahanang gawa sa pinaghalong kahoy at semento. Agad siyang ipinakilala sa ina nito na si Aling Minda. "Ma, si Lucas po." "Shhh! Tinulungan akong magbuhat," sabi ni Andrea. "Ay, maraming salamat, iho. Halika, pumasok ka muna at magpahinga," yaya ni Aling Minda. Sa loob, naamoy ni Lucas ang nilulutong tinola at narinig ang lagaslas ng tubig mula sa lababo. Tumanggi muna siya sa alok na pagkain, ngunit pumayag sa baso ng malamig na tubig. Sa maikling pananatili roon, naramdaman niya ang init ng pagtanggap, isang bagay na bihira niyang madama sa marangyang mundong kanyang kinalakhan. Kinabukasan, muling nagkita sina Lucas at Andrea, ngunit sa pagkakataong iyon ay sa isang hindi inaasahang lugar, sa barangay covered court kung saan ginaganap ang libreng klase para sa mga batang lansangan. Nakaupo si Andrea sa harap, may hawak na aklat at nagtuturo ng pagbasa at pagsusulat. Nasa gilid lang si Lucas, tahimik na nanonood habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Nang matapos ang klase, lumapit siya at nag-abot ng ilang pirasong pandesal sa mga batang natira. "Para sa inyo to, galing sa tindahan ni Mang Berto," sabi niya sa kanila. Napatingin si Andrea at ngumiti. "Salamat, Lucas. Hindi ko alam na kilala mo si Mang Berto." "Doon ako nagtatrabaho," sagot niya. "Minsan, sobra ang paninda. Sayang naman kung masisira." Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa bahay ni Andrea bilang selebrasyon ng kaarawan ng kanyang ina. Inimbitahan si Lucas at kahit medyo nahihiya, nagdala siya ng maliit na kahon ng mamon bilang regalo. "Wala yan, simpleng handog lang po," sabi niya kay Aling Minda. Tinanggap ito ng matanda ng may pasasalamat. Sa hapag, nakaupo siya sa tabi ng ilang kapitbahay. Nakikinig sa kanilang mga kwento tungkol sa buhay sa barangay. May isa roon na nagbiro, "Lucas, baka dito ka na tumira ha, para lagi kang kasama sa handaan." Ngumiti siya at sinagot ng mahinahon, "Maganda rito, parang pamilya lahat ng tao." Hindi rin nakalampas kay Lucas ang isang eksena sa kalagitnaan ng kasiyahan. Habang nagliligpit ng plato, napansin niya si Andrea na patagong nag-abot ng isang plastic bag
na may lamang pagkain sa isang matandang kapitbahay. Para kay Lola Pilar yan, hindi nakapunta kasi masakit ang tuhod niya. Paliwanag ni Andrea nang mapansin niyang nakatingin si Lucas. Wala lang to Lucas, maliit na bagay pero alam kong matutuwa siya. Sa sandaling iyon, mas lalo siyang humanga. Ang kabutihang ipinapakita ni Andrea ay hindi para makita o purihin, kundi dahil natural na iyon sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na silang magkasama sa mga simpleng gawain. Pamimili sa palengke, pagtuturo sa mga bata, at paghatid kay Andrea pauwi mula sa eskwelahan. Minsan, habang naglalakad sila, tinanong ni Andrea, "Bakit parang laging nandito ka lang sa paligid?" Napangiti si Lucas bago sumagot, "Siguro kasi gusto kong tumulong kung may pagkakataon. O baka may iba ka pang dahilan?" Biro ni Andrea. Hindi siya sumagot, sa halip ay tumingin lang sa kalangitan na unti-unting nagiging kulay kahel sa dapit hapon. Nang mga munting kabutihang iyon, unti-unting naging komportable si Andrea sa kanya. Wala na ang dati nitong formal na tono at napalitan ng mga simpleng kwento tungkol sa pamilya, sa mga estudyante at sa mga pangarap niya para sa komunidad. Balang araw, sabi ni Andrea habang nakaupo sila sa bangko sa tapat ng kanyang bahay, "Gusto kong magkaroon ng maliit na daycare center para sa mga batang hindi kayang pumasok sa paaralan." Tumingin si Lucas sa kanya. Iniisip kung paano niya matutupad iyon balang araw nang hindi nabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Lucas na mas lumalalim ang koneksyon nila ni Andrea. Hindi ito mabilis o madramang pagsasama, kundi unti-unting pagtibay ng tiwala at pagkakaibigan. Sa puso niya, alam niyang mas lalo niyang gusto itong subukan, ang makilala si Andrea sa paraan na hindi dumadaan sa kanyang pangalan o yaman. At sa tuwing naiisip niya iyon, mas lalo siyang napapangiti. Alam niyang sa gitna ng pagpapanggap na ito, unti-unti niyang natatagpuan ang tunay na halaga ng pagiging totoo sa isang tao. Makalipas ang ilang linggo ng mas madalas na pagkikita, naging mas malinaw kay Lucas na iba si Andrea sa mga babaeng nakilala niya noon. Isang hapon, nagkita sila sa tapat ng eskwelahan kung saan nagtuturo si Andrea. May dala itong kahon ng mga 5 libro at ilang laruan. "Para saan yan?" tanong ni Lucas habang inaalok na siya na ang magbuhat. "Galing ito sa donasyon ng isang kaibigan para sa mga bata sa kanto na hindi pumapasok sa paaralan," paliwanag ni Andrea. "Libre kong tuturuan sila tuwing Sabado." Hindi napigilan ni Lucas ang humanga. Hindi niya nakikita sa babae ang kahit anong pagpapakitang tao. Lahat ng ginagawa nito ay may kasamang malasakit na totoo. Kinabukasan, sinamahan niya si Andrea sa pagtuturo. Nasa ilalim sila ng malaking puno sa gilid ng barangay, nakaupo sa mga lumang banig habang pinalilibutan ng 10 batang marurungis, ngunit masisigla. Pinapanood ni Lucas kung paano tinuturuan ni Andrea ang isang batang babae na magbasa. Hinahawakan nito ang kamay ng bata habang tinuturo ang letra. "Kaya mo yan, Maria." Mahina ngunit puno ng tiwalang sabi ni Andrea. Sa tabi nila, hinila ni Lucas ang isang batang lalaking tila nahihiyang sumali at pinigyan ng laruan mula sa kahon. "Para sa'yo, para di ka mainip," sabi niya. Napansin niya ang mabilis na sulyap at ngiti ni Andrea, parang nagpapasalamat ng hindi nagsasalita. Pagkatapos ng klase, naupo silang dalawa sa bangko sa plaza habang umiinom ng malamig na buko juice. "Salamat sa pagpunta kanina, Lucas. Hindi lahat handang gumugol ng Sabado para lang tumulong," sabi ni Andrea. "Wala yun. Masarap pala sa pakiramdam," tugon niya. Tahimik silang naglakad pauwi, ngunit ramdam ni Lucas ang lumalalim na koneksyon. Hindi pa man niya sinasabi, alam niyang mahalaga sa kanya na makita si Andrea sa ganitong liwanag. Hindi bilang babaeng gusto niyang subukin, kundi taong tunay nagbibigay halaga sa iba. Isang gabi, inanyayahan siya ni Andrea sa maliit na pagtitipon ng mga kapitbahay para maglinis at mag-ayos ng bakuran ng barangay hall.
dumating si Lucas na may dalang mga walis at dustpan na binili niya sa palengke. Aba, kumpleto ka sa gamit. Biro ni Pedro na nandoon din. Mas madali kung kumpleto, sagot niya habang sinimulan ang pagwawalis sa gilid. Sa kalagitnaan ng gawain, may batang naglaro sa paligid at aksidenteng natapunan si Lucas ng putik. Ay nako, sorry po, sabi ng bata. Ngunit bago pa siya makapag-react, si Andrea ang unang lumapit at pinunasan iyon gamit ang panyo. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Andrea sa bata. Mas mahalaga ang ginagawa natin kaysa sa damit. Natawa si Lucas, hindi sa insidente, kundi sa likas na ginhawa na dala ni Andrea sa mga simpleng bagay. Isang araw, habang magkasama silang bumibili ng merienda sa tindahan, napag-usapan nila ang mga pangarap. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong una mong gagawin? Tanong ni Lucas. Magpapatayo ng daycare center para sa mga batang walang kakayahang pumasok sa paaralan. Sagot ni Andrea ng walang pag-aalinlangan. Hindi para kumita, kundi para masigurong may simula sila sa buhay. Tumingin siya kay Lucas, sabay dagdag, "Ikaw, ano naman ang pangarap mo?" Sandali siyang natigilan, iniwas ang tingin. Mahanap ng taong mamahalin ako, hindi dahil sa kung ano ang meron ako. Hindi alam ni Andrea kung gaano kabigat ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit ngumiti siya at sinabing, "Siguro mahahanap mo rin yan." Sa mga panahong iyon, napansin ni Lucas na hindi man lang tinatanong ni Andrea tungkol sa kanyang trabaho o kinikita. Hindi rin itong nagpapakita ng interes sa mga materyal na bagay na dala niya. Dahil wala nga naman siyang ipinapakitang ganon sa kanyang pagpapanggap. Kapag kumakain sila sa karinderya, mas pinipili pa ni Andrea ang pinakamurang putahe para mas marami silang mabiling pagkain para sa mga bata. Isang beses, inabot ni Andrea ang sukli mula sa biniling turon at sabing, "Idagdag mo na lang sa pangkape mo bukas sa trabaho." Sa mga simpleng kilos na ito, naramdaman ni Lucas na wala talagang hinahanap ang dalaga kundi ang makasama ang isang taong may malasakit. Minsan, nakasalubong nila ang isang batang pulubi na hawak ang isang piraso ng saging. Halatang gutom na ito, ngunit hindi agad kumain. Lumapit si Andrea at tinanong, "Bakit hindi mo kainin?" Sumagot ang bata, "Para po sa kapatid ko, mas maliit kasi siya." Walang pag-aalinlangan, binigyan ni Andrea ang bata ng baon niyang tinapay. Tumayo lang si Lucas sa gilid, pinagmamasdan kung paano niya pinapahalagahan kahit ang mga taong walang maibabalik sa kanya. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang nakumpirma na hindi pera o anyo ang magpapabago sa damdamin ni Andrea para sa isang tao. Sa tuwing uuwi siya sa maliit na apartment, iniisip niya ang lahat ng nangyari sa maghapon. Hindi na lang basta pagpapanggap ang ginagawa niya. Natututo na rin siya kung paano mabuhay ng mas simple, kung paano pahalagahan ang mga maliliit na bagay. At habang unti-unting nasasanay sa ganitong uri ng pamumuhay, mas lalo niyang nararamdaman na unti-unti nang natutupad ang misyon niya. Hindi lang para makita kung kaya siyang mahalin ng isang tao nang walang yaman, kundi para matutong magmahal nang walang takot na mawalan. Isang hapon, habang papasok si Lucas sa maliit na bodega, matapos bumili ng pananghalian, nadulas sa bulsa niya ang kanyang cellphone. Pumagsak ito sa sementadong sahig at bumukas ang screen. Nakasalubong niya si Andrea na noon ay papunta sa karinderya at bago pa niya maipulot, napatitig ito sa larawan sa wallpaper. Isang malinaw na kuha ni Lucas sa kanyang totoong anyo, nakasuot ng dark suit sa isang corporate event. "Uy, parang ikaw to ah, pero mas gwapo," biro ni Andrea habang nakangiti. Agad namang tinampot ni Lucas ang cellphone at mabilis na pinatay ang screen. "Ah, hindi. Kaibigan ko yan. Magkamukha lang siguro kami." Mabilis niyang sagot. Pilit na nilalaro ang tono para magmukhang pabiro. Nakita niyang bahagyang kumunot ang noo ni Andrea, ngunit hindi na ito nag-usisa. "Ah, ganun ba? Sige, mauna na ako. Baka lumamig na ang pagkain sa karinderya." Paalam nito. Habang papalayo si Andrea, ramdam ni Lucas ang unti-unting pagbigat ng dibdib. Hindi iyon malaking pagkakamali, ngunit sapat na para maramdaman niyang kailangang mas maging maingat.
Makalipas ang ilang araw, nagsimulang mag-ikot ang tsismis sa lugar. Sa umpukan ng mga tindera sa palengke, narinig ni Lucas ang isang matandang babae na nagsabi, "Sabi ni Aling Nena, mukhang wala raw pangarap yung Lucas na yan. Baka pera lang habol kay Andrea." Natahimik si Lucas at pinilit ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang kirot. Hindi siya sanay na hinuhusgahan ng ganoon, lalo pat kilala siya sa dati niyang mundo bilang matatag at may direksyon. Pero ngayon, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang impresyon na iyon dahil iyon ang itsura at katauhang pinili niyang ipakita. Kinagabihan, habang naglilinis ng mesa sa apartment, tinext niya si Marco. "May nakakita sa phone ko. Halos mabisto," sulat niya. Mabilis na tumugon si Marco. "Mag-ingat ka. Isipin mo na lang na project mo to. Kailangan consistent. Kung mabibigo ka sa focus, masisira lahat." Pinikit ni Lucas ang mga mata at huminga ng malalim. Alam niyang tama ang kaibigan. Hindi ito laro. Ito ay isang misyon para malaman ang katotohanan tungkol sa pag-ibig na walang halong material na interes. Isang linggo matapos ang insidente, inimbitahan siya ni Andrea na sumama sa simpleng community outreach sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Tumulong siya sa pamimigay ng school supplies sa mga estudyante at sa paghahanda ng pagkain. Sa abila ng simpleng gawain, napansin ni Lucas na may ilang magulang na nag-uusap at palihim siyang tinitingnan. Nang marinig niya ang isa sa mga ito na nagtanong, "May trabaho ba yang kasama ni Ma'am Andrea?" Napangiti siya ng tipid at nagpatuloy sa ginagawa. Sa gitna ng aktibidad, napansin ni Andrea ang pananahimik niya at lumapit. "Okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo ngayon." Tumingin siya sa dalaga at numiti. "Ayos lang, medyo pagod lang siguro." Hindi na siya nagdagdag ng paliwanag, ngunit ramdam niyang nais niyang sabihin na may mga bagay na mahirap kontrolin, lalo na kapag ang impresyon ng tao ay nakabatay sa itsura at hindi sa totoo mong pagkatao. Kinabukasan, habang kumakain sila sa karinderya, may lalaking lumapit sa mesa nila. Isa itong tricycle driver na tila kilala ni Andrea. "Uy ma'am, ingat ka sa mga nakikilala mo ha, baka biglang mawala yan." Pabirong sabi nito sabay turo kay Lucas. Bago pa siya makapag-react, numiti si Andrea at sumagot, "Huwag kang mag-alala, kilala ko siya. Alam ko kung sino siya sa puso at yun lang ang mahalaga." Sa loob-loob ni Lucas, parang natunaw ang bigat na nararamdaman niya. Sa kabila ng mga chismis at panghuhusga, may tiwala pa rin si Andrea. Ngunit hindi natapos doon ang pagsubok. Isang gabi, habang pauwi mula sa bodega, nasalubong niya ang isang kapitbahay na lasing at biglang sumigaw, "Hoy Lucas, kung totoo kang lalaki, maghanap ka ng matinong trabaho para di mo inaasa sa babae ang lahat." Nag-init ang dugo ni Lucas, ngunit pinigilan niya ang sarili. Lumakad lang siya palayo at huminga ng malalim. Sa dating buhay niya, isang pirma lang niya at matatanggal sa trabaho ang sino mang manginsulta sa kanya. Pero ngayon, kailangan niyang magpigil. Nang makarating sa apartment, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama. Iniisip kung kaya pa niyang ituloy ang pagpapanggap. Ngunit naalala niya ang ngiti ni Andrea, ang kabutihang nakita niya sa dalaga, at ang mga simpleng sandaling nagpaparamdam na may saysay ang ginagawa niya. Bumangon siya at nagpas siya. Kakayanin niya ang mga pangsubok na ito. Dahil sa dulo, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa pansamantalang sakit ng pride. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Lucas. Pinanatili niyang simple ang lahat, mula sa paraan ng pananamit hanggang sa kwento tungkol sa kanyang buhay. Kapag tinatanong siya kung bakit wala siyang plano lumipat sa mas malaking trabaho, lagi lang niyang sinasabi, "Mas mahalaga sa akin ngayon ang tao sa paligid ko kaysa sa pera." At sa bawat pagkakataong tinitingnan siya ni Andrea na may tiwala, mas lalo niyang napapatunayan sa sarili na kahit gaano kahirap ang pagpapanggap, sulit ito kung ang kapalit ay malaman niya kung sino talaga ang mamahalin siya para sa kung sino siya. Sa ilalim ng lahat ng ito, makalipas ang ilang araw mula sa mga chismis at pagsubok, muling nag-alok si Andrea
na sumama si Lucas sa isang aktibidad ng paaralan. May field trip kami sa Sabado. Sabi niya habang naglalakad sila pa uwi mula sa palengke. Kulang sa chaperone. Baka gusto mong sumama. Maganda rin na makilala ka ng mga estudyante. Hindi nagdalawang isip si Lucas at ngumiti. Sige, sasama ako. Siguro, masarap din sa pakiramdam na makita kung paano ka magtrabaho bilang guro. Dumating ang araw ng biyahe. Maaga pa lang ay nasa eskwelahan na si Lucas. Bit-bit ang backpack na may lamang tubig, biskwit at ilang laruan para sa mga bata. Pinakilala siya ni Andrea sa mga magulang ng estudyante bilang kaibigan na tutulong sa pag-asikaso. Habang nasa bus, nakaupo siya sa likuran kasama ang mga bata. Hindi nagtagal ay nagkwentuhan sila tungkol sa paborito nilang laro at pagkain. Isang batang lalaki ang nahilo, kaya't agad niya itong inalalayan at binigyan ng tubig. Mula sa unahan, napatingin si Andrea at ngumiti. Tila pinapakita ang pasasalamat sa simpleng paggalinga niya. Pagdating nila sa destinasyon, isang maliit na baybayin na may malinis na dalampasigan. Tabala si Lucas sa pagtulong sa mga guro sa pagbubuhat ng pagkain at gamit. Sa isang pagkakataon, nakita niyang nakaupo si Andrea sa lilim ng puno habang tinuturuan ang dalawang bata na manghuli ng maliit na talaba. Lumapit siya at naupo sa tabi. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang lugar, sabi niya. Dito mas nagiging masaya ang mga bata lalo na yung bihira lang makakita ng dagat, sagot ni Andrea sabay abot ng isang talabang sariwa. Tikman mo. Tinanggap ni Lucas yon at sabay nilang tinawanan ang pagkataranta niya sa alat. Kinahapunan, habang abala ang ibang guro sa pag-aasikaso ng mga estudyante, naglakad sila ni Andrea sa tabi ng dagat. Tahimik lang sila sa una. Pinapakinggan ang hampas ng alon. Lucas, simula ni Andrea, hindi ako sanay na may kaibigan na laging nandito para tumulong sa lahat. Pero salamat ha, ramdam kong totoo yung ginagawa mo. Napatigil si Lucas, iniwas ang tingin para hindi mahalata ang emosyon. Kung may magagawa ako para gumaan ang araw mo, bakit hindi? Pagbalik nila sa bus pa uwi, nakatulog ang karamihan sa mga bata. Si Andrea ay nakatulog din, nakasandal sa balikat niya. Hindi siya gumalaw, pinanatiling steady ang posisyon para hindi ito magising. Sa mahabang biyahe, naramdaman niya ang kakaibang ginhawang hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Parang lahat ng ingay ng nakaraan ay napalitan ng tahimik at payapang presensya ni Andrea. Pagdating sa barangay, tumulong pa rin siya sa pagbaba ng mga gamit at paghahatid sa ilang bata pa uwi. Nang maiwan silang dalawa, tinanong siya ni Andrea, "Kaya mo pa ba bukas? May volunteer work tayo sa feeding program." Tumawa si Lucas. "Akala ko bibigyan mo ako ng isang araw na pahinga. Pero oo, game ako." Sa feeding program kinabukasan, mas lalo niyang nakita kung gaano ka-committed si Andrea. Kahit mainit at magulo ang paligid, abala ito sa pag-aasikaso sa mga bata at pakikipag-usap sa mga magulang. Si Lucas naman ay nagpakilala sa ilang nanay at tumulong maghatid ng pagkain sa mga bahay na hindi kayang puntahan ng mga matatanda. Isang matandang babae ang nagsabi sa kanya, "Maswerte si Ma'am Andrea, may kasama siyang kasing sipag mo." Numiti lang siya at sinabing, "Maswerte rin ako kasi natututo akong pahalagahan ang ganitong klasing buhay." Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Lucas mula sa apartment ni Andrea, naisip niya kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng kanilang samahan. Hindi na siya basta estrangherong tinutulungan ng guro. Isa na siyang parte ng pang-araw-araw nitong buhay. Kapag wala siya, hinahanap siya ng mga bata. Kapag may problema sa eskwelahan, isa siya sa mga tinatawagan ni Andrea. Minsan, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa silid-aralan, naging mas bukas si Andrea tungkol sa kanyang takot sa pag-ibig. "Naiwan ako noon ng taong akala ko mahal ako. Nalaman ko lang na importante lang pala ako habang maganda ang sitwasyon. Kapag nahirapan na, nawala rin siya," sabi nito.
Tumahimik si Lucas sandali, ramdamang bigat ng sinabi niya. Siguro, sagot ni Lucas. Kaya importante na makita natin kung sino ang handang manatili kahit mahirap na. Hindi yung nandyan lang kapag madali ang lahat. Tumango si Andrea at sa mga mata nito ay may bahagyang pag-unawa na parang may hinahanap din siyang sagot. Sa mga sumunod na linggo, mas naging natural ang kanilang ugnayan. May mga biro at tawanan na, pero may mga sandali ring seryoso at puno ng pagninilay. Hindi na kailangang laging may dahilan para magkita. Minsan sapat na ang maglakad lang sa plaza habang kumakain ng sorbetes. Sa puso ni Lucas, alam niyang unti-unti nang lumalalim ang nararamdaman niya. Ngunit kasabay nito, tumitindi rin ang takot. Takot na baka sa oras na malaman ni Andrea ang totoo niyang pagkatao, magbago ang lahat. At habang nakatingin siya kay Andrea sa gitna ng tawanan ng mga bata, naisip niya, sa ngayon sapat na ang magpakatotoo sa paraan na kaya niya, kahit nakatago pa ang inakamalaking lihim ng kanyang buhay. Isang hapon, matapos ang klase ni Andrea, inabutan ni Lucas ang dalaga sa tapat ng paaralan. Nakausap ang isang lalaking hindi niya pa nakikita noon. Malinis ang gupit nito, naka-long sleeves at mamahaling sapatos. Halatang hindi taga-barangay. Habang papalapit si Lucas, napansin niyang seryoso ang mukha ni Andrea at tila may tensyon sa pagitan nila. Lucas, tawag ni Andrea. Ito si Carlo, dati kong kaibigan. Bahagyang ngumiti si Carlo, ngunit ramdam ni Lucas ang pansusuri ng mga mata nito mula ulo hanggang paa. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam si Carlo at umalis sakay ng itim na SUV. Nang maglakad na sila pauwi, napansin ni Lucas ang bigat ng buntong hininga ni Andrea. Kaibigan mo lang? Tanong niya. Oo, maikling sagot ng dalaga. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Dati siyang manliligaw, pero nagkahiwalay kami ng landas. Hindi na siya nag-uusisa pa, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may koneksyon pa rin ang lalaking iyon sa buhay ni Andrea at maaaring hindi iyon maganda para sa kanya. Kinabukasan, habang kumakain si Lucas sa karinderya, biglang dumating si Carlo at umupo sa tapat niya. Ikaw pala si Lucas, panimula nito. Alam mo, matagal ko nang kilala si Andrea. Alam ko kung anong klaseng buhay ang nararapat para sa kanya. Pinilit ni Lucas na panatilihin ang mahinahong tono. At ano naman yon? Sagot niya. Isang buhay na may direksyon. Hindi yung gaya mo na wala namang maipapangako. Tugon ni Carlo, sabay ngumiti ng may halong pang-asar. Hindi nagtagal, nalaman ni Lucas na nag-aalok si Carlo kay Andrea ng magandang trabaho sa isang pribadong eskwelahan sa lungsod, kapalit ng muling pagbabalik nito sa kanya. Mas maginhawa ron, mas malaking sweldo, sabi ni Carlo sa harap mismo ni Lucas nang magkita silang tatlo sa plaza. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa mga bata rito. Ngunit tumanggi si Andrea, mariing sinabing, hindi pera o sweldo ang habol ko sa trabaho at wala akong balak bumalik sa iyo. Kitang-kita ni Lucas ang pagkadismaya sa mukha ni Carlo, ngunit hindi na ito nagsalita pa. Mula noon, naging malamig ang kilos ni Carlo sa tuwing nakikita si Lucas. Madalas siyang pagbuntunan ng tingin na parang sinusukat at minsan ay may mga biro itong may halong pang-iinsulto kapag may ibang tao. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Lucas, nadaanan niya si Carlo na nakikipag-inuman sa ilang kilalang negosyante sa bayan. Narinig niyang itong nagsalita ng malakas. May mga taong nakikihalo lang para umangat sa buhay. Makakarma rin yan. Hindi man binanggit ang pangalan, alam ni Lucas na siya ang tinutukoy. Sa kabila ng lahat, pinanatili ni Andrea ang pagiging maayos sa harap ni Carlo, bagamat halata ang distansya. Hindi ko siya gustong kausapin, Lucas, pero minsan mahirap iwasan. May koneksyon pa siya sa ilang proyekto dito sa barangay. Paliwanag ni Andrea isang gabi. Basta huwag ka mag-alala, alam ko kung sino ang pinagkakatiwalaan ko. At sa mga salitang iyon, kahit may panganib sa paligid, naramdaman ni Lucas ang bahagyang ginhawa na sa ngayon malinaw pa rin ang tiwala ng dalaga sa kanya. Ngunit sa isip niya,
Alam niyang magsisimula pa lamang ang laban. Si Carlo ay hindi basta-basta mawawala. Lalo pat may kafayahan itong baguhin ang direksyon ng buhay ni Andrea kung gugustuhin. At para kay Lucas, iyon ay isang hamon na kailangan niyang paghandaan habang patuloy na itinatago ang pinakamalaking lihim ng kanyang pagkatao. Isang hapon, matapos maghatid ng ilang kahon ng materyales sa bodega, dumaan si Lucas sa maliit na kapihan sa gilid ng bayan. Doon niya balak magpahinga at maghintay kay Andrea para sabay silang umuwi. Habang hinihintay ang kanyang in-order na kapeng mainit, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Andrea kasama ang ilang kapwa-guro. Lumapit siya sa mesa kung saan nakaupo si Lucas at ngumiti. "Sakto, nandito ka pala. Magkakapilang kami sandali," sabi nito. Habang nag-uusap sila, tumunog ang cellphone ni Lucas. Hindi iyon ang lumang keypad phone na ginagamit niya sa pagpapanggap, kundi ang personal niyang smartphone na nakalimutan niyang iwan sa apartment. Napatingin si Andrea nang mailabas niya ito. Mamahalin ang itsura ng telepono at higit sa lahat, sa likod nito ay may naka-engrave na logo ng isang kilalang luxury brand. "Uy, bago mong phone yan?" tanong ni Andrea. Bahagyang nakataas ang kilay. Mabilis na isinilid ni Lucas ang telepono sa bulsa at ngumiti. Hindi. Pinahiram lang ng kaibigan. May kailangan lang akong tingnan sa email." Sagot niya, pilit na magaan ang tono. Hindi na nagtanong si Andrea, pero napansin niyang may bahagyang pagtataka sa mukha nito bago bumalik sa kanyang mga kasamahan. Kinagabihan, habang naglalakad sila pa uwi, nagkwento si Andrea tungkol sa mga plano sa paaralan at mga batang nangangailangan ng bagong gamit. Ngunit sa gitna ng usapan, napansin ni Lucas na tila hindi ganong kainit ang tono nito gaya ng dati. "May problema ba?" tanong niya. "Wala naman," sagot ni Andrea. "Siguro pagod lang ako." Ngunit ramdam ni Lucas na may iniisip ang dalaga at alam niyang may kinalaman iyon sa nakita nitong telepono kanina. Samantala, sa kabilang panig, abala si Carlo sa sarili niyang plano. Nakakuha siya mula sa isang kaibigan sa Maynila ng litrato ni Lucas na walang disguise. Nasa isang corporate event. Suot ang mamahaling suit at kasama ang ilang kilalang negosyante. Nang makita niya ito, napangisi siya. "So, may tinatago ka pala," bulong niya sa sarili. Agad niyang ipinadala ang litrato sa isa pang kakilala sa bayan at sinabing, "Ipapakita natin to sa tamang oras." Makalipas ang 2 araw, nagkaroon ng barangay assembly kung saan inimbitahan din si Andrea bilang kinatawan ng paaralan. Dumalo si Lucas para sumuporta sa dalaga. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, tumayo si Carlo at humiling ng oras para magpakita ng isang bagay na dapat malaman ng lahat. Ibinuksan niya ang isang maliit na laptop na ipinakita sa malaking screen ang litrato ni Lucas na malinaw na hindi na kayang pagtakpan. Maayos ang gupit, walang prosthetics at kitang-kita ang kumpiyansang tindig. Nabaling ang mga mata ng mga tao kay Lucas. "Ito ba talaga ang totoo mong pagkatao?" tanong ng isang kapitbahay. "Bakit mo kami niloloko?" dagdag ng isa pa. Nanatiling nakaupo si Lucas, pilit pinapanatili ang composure. Umingin siya kay Andrea na noon ay tahimik lang, halatang nabigla. Tumayo siya at mahinahong nagsalita. "May mga bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag ngayon. Pero sana wag niyo akong husgahan sa nakikita lang ninyo." Pagkatapos ng assembly, hindi agad nag-usap sina Lucas at Andrea. Umuwi silang mag-isa at sa apartment niya, matagal nakatulala si Lucas. Iniisip kung paano aayusin ang sitwasyon. Alam niyang isang maling galaw pa at tuluyan nang mawawasak ang tiwala ni Andrea. Ngunit sa kabila ng nangyari, ramdam niyang may pagkakataon pa. Dahil sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya narinig mula kay Andrea ang salitang ayaw na nitong makita siya. Sa mga sumunod na araw, naging maingat si Lucas. Bawas ang pakikisalamuha sa mga tao, ngunit patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga proyekto ng paaralan. Gusto niyang ipakita kay Andrea na kahit ano pa ang nakaraan niya, totoo ang ginagawa niya ngayon. Ngunit sa isip niya, malinaw na,
Hindi na niya kayang patagalin pa ang pagtatago ng katotohanan. Malapit na ang oras para magpaliwanag at paghandaan ang posibleng pagbabago ng lahat. Isang linggo matapos ang nakakahiya at nakakagulantang na eksena sa barangay assembly, halos hindi pa rin mawala sa isip ni Lucas ang mga matang nakatitig sa kanya noong araw na iyon. Lalo na ang mga matang iyon ni Andrea na hindi niya mawari kung puno ba ng galit, pagkalito o pagtataka. Halos iwasan siya ng karamihan sa barangay mula noon. At ang mga dati niyang kasabay magtinda o mag-inuman sa karinderya ay biglang naging mailap. Pero mas mabigat kaysa sa pag-iwas ng ibang tao ay ang katahimikan ni Andrea. Nagpasya si Lucas na kailangan na niyang kausapin ang dalaga. Isang hapon, pumunta siya sa paaralan kung saan nagtuturo si Andrea. Doon niya itong inabutan. Abala sa pagliligpit ng mga gamit matapos ang klase. Andrea, maingat niyang tawag mula sa pinto. Sandali itong napatingin, saka muling bumalik sa ginagawa. May oras ka ba? Kailangan kong ipaliwanag ang lahat, dagdag ni Lucas. Huminto si Andrea, inilapag ang mga hawak na libro at humarap sa kanya. Ipaliwanag? Ilang buwan na tayong magkasama, Lucas. Ilang buwan na akong nagtitiwala sa iyo at ngayon malalaman ko na ibang tao ka pala? Hindi sigaw ang tono ni Andrea, pero bawat salita ay may bigat na parang tinutusok siya sa dibdib. Humakbang si Lucas papalapit, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Ginawa ko to para makita kung kaya akong mahalin ng isang tao kahit wala ang lahat ng bagay na meron ako sa tunay kong buhay. Napakunot ang noo ni Andrea. Para lang subukan kung totoo ang pagmamahal, ginawa mo akong parang experiment, Lucas. Alam mo bang masakit yon? Pinilit niyang tingnan si Andrea sa mata. Hindi ko gustong saktan ka. Gusto ko lang malaman kung may taong makakakita sa akin bilang ako lang, hindi bilang Villarreal, hindi bilang bilyonaryo. At sa lahat ng nakilala ko, ikaw lang ang nagparamdam nun. Tahimik si Andrea ng ilang sandali. Kita ni Lucas na nakikipaglaban ito sa emosyon. May galit, may lungkot, ngunit may halong pagkalito. Bakit hindi mo nalang sinabi? Tanong nito. Dahil alam kong kapag sinabi ko, magbabago ang lahat, sagot niya. Natakot akong mawala yung totoo sa pagitan natin. Ilang segundo pang katahimikan ang lumipas bago ng salita muli si Andrea. Kailangan ko ng oras, Lucas. Hindi ko kayang magdesisyon ngayon. Masyado akong nabigla. Tumango si Lucas, tanggap ang pasya. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Basta sana, wag mo akong tuluyang talikuran. Lumipas ang mga araw at nanatiling mailap si Andrea. Hindi na sila nagkikita ng madalas. At kapag nagkakasalubong, simpleng tango na lang ang binibigay nito. Si Lucas naman ay mas pinili munang lumayo at hayaang magpahinga ang sitwasyon. Bumalik siya sa kanyang apartment, tinanggal ang prosthetics at muling ginamit ang sarili niyang mukha sa pribadong oras. Ngunit sa tuwing lalabas, ibinabalik niya ang kanyang disguise. Isang gabi, tinawagan niya si Marco para maglabas ng sama ng loob. Hindi ko alam kung babalik pa kami sa dati. Sabi niya, maghihintay ka kung mahalaga siya sa'yo, sagot ni Marco. Pero siguraduhin mong kapag dumating yung oras, wala ka nang tinatago. Ipakita mo sa kanya ang buong ikaw. Walang disguise, walang dahilan para magduda. Sa kabila ng lungkot, hindi nawala kay Lucas ang pagnanais na tulungan si Andrea sa mga proyektong mahalaga rito. Palihim siyang nagpadala ng pondo sa isang kilalang NGO para maisama sa feeding program ng paaralan ni Andrea. Ngunit tiniyak niyang hindi mababanggit ang pangalan niya. Gusto niyang ipakita na ang pagtulong niya ay hindi nakadepende sa kung magbabalikan sila o hindi. Isang linggo pa ang lumipas bago siya muling nakatanggap ng tawag mula kay Andrea. Pwede ba tayong magkita bukas sa plaza? Tanong nito. Walang tanong-tanong, pumayag agad si Lucas. Dumating siya ng mas maaga. Nakaupo sa lumang bangko na malapit sa puno ng akasya. Pagdating ni Andrea, hindi ito agad umupo. Hindi pa ako sigurado kung handa na akong ibalik ang lahat ng nawala, panimula nito. Pero handa akong makinig pa. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Lucas na may pag-asa pa. Hindi pa tapos ang lahat at may pagkakataon pa siyang tatunayan na ang nararamdaman niya ay totoo at hindi lang isang eksperimento para sa kanya.
Maagang dumating si Lucas sa plaza sa araw ng kanilang pagkikita. Dumating si Andrea bandang 3:00 ng hapon, suot ang simpleng puting blouse at maong na pantalon at dala ang isang maliit na tote bag na puno ng mga papel. Tahimik itong umupo sa tabi niya, hindi man lang tumingin sa una. "Kumusta ka?" Maingat na tanong ni Lucas. "Mabuti naman," sagot ni Andrea, ngunit walang halong emosyon ang boses. Sandali silang nanahimik bago nagsalita si Lucas. "Andrea, gusto kong ikwento sa iyo ang lahat, mula sa simula. Walang itatago, walang bawas." Tumingin sa kanya si Andrea, tila naghihintay ng malinaw na dahilan. "Lumaki ako sa pamilya na laging nasa mata ng publiko. Bilyonaryo ang ama ko, may malalaking negosyo. Bata pa lang ako, nakita ko na kung gaano kadali para sa mga tao na magpakita ng kabaitan kapag may makukuha sila sa iyo, at kung gaano rin kabilis iyon mawala kapag wala ka nang maibigay." Huminga ng malalim si Lucas bago nagpatuloy. "Minahal ko noon ang isang babae, Lila ang pangalan. Akala ko totoo siya sa akin. Pero noong bumagsak ang negosyo ng pamilya ko, iniwan niya ako. Doon ako nagsimulang magduda sa lahat. Kaya nang bumalik at lumago ulit ang kumpanya, alam kong hindi na ako makakapasok sa relasyon nang hindi alam kung para saan talaga ako mahal. Kaya ako ginawa ang pagpapanggap na ito para makita kung may magmamahal sa akin nang hindi tinitingnan ang yaman at hitsura ko." Tahimik si Andrea, ngunit halata sa mga mata niya na sinusubukan niyang unawain ang mga sinabi ni Lucas. "Pero bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit kailangan mong gawing sikreto ang lahat?" tanong niya. "Dahil natakot ako," tapat na sagot ni Lucas. "Natakot akong magbago ang tingin mo sa akin. At sa tuwing nakikita ko kung paano ka tumulong sa mga bata, sa mga kapitbahay, at kung paano mo ako tinrato na parang isa lang sa kanila, lalo kong natakot na mawala yon kapag nalaman mo na ang totoo." Nagbuntong hininga si Andrea at ibinaling ang tingin sa mga batang naglalaro sa plaza. "Hindi ko itatanggi. Nasaktan ako. Parang ginamit mo ko para sa eksperimento mo. Pero hindi ko rin maikakaila na lahat ng magagandang alaala natin ay totoo para sa akin. Hindi ko alam kung alin sa mga naramdaman ko ang dapat paniwalaan ngayon." Lumapit ng bahagya si Lucas, pilit na kinukuha ang atensyon niya. "Andrea, hindi ko kailanman pinaglaruan ang damdamin mo. Oo, nagsimula ito bilang paraan para subukin ang isang bagay, pero sa bawat araw na magkasama tayo, mas naging malinaw sa akin na hindi ko kayang mawala ka. Hindi na ito tungkol sa eksperimento. Ikaw na ang naging dahilan." Tahimik na nakinig si Andrea at kahit walang sagot, hindi na rin siya tumayo para umalis. Nagpatuloy si Lucas. "Kung kailangan mong maglaan ng oras para mag-isip, ibibigay ko yon. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Pero sana, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang totoo, ang tunay kong buhay, ang totoong ako, para wala nang pagitan sa atin." Ilang minuto pa silang nanatiling tahimik. Sa huli, tumayo si Andrea at nagsabi, "Ayokong magdesisyon ngayon. Gusto kong makita kung paano ka kapag wala ka nang tinatago. Kung kaya kitang makilala ng buo, baka doon ako makapagpasya." Malapit na ang oras para magpaliwanag at paghandaan ang posibleng pagbabago ng lahat. Isang linggo matapos ang nakakahiya at nakakagulantang na eksena sa barangay assembly, halos hindi pa rin mawala sa isip ni Lucas ang mga matang nakatitig sa kanya noong araw na iyon. Lalo na ang mga matang iyon ni Andrea na hindi niya mawari kung puno ba ng galit, pagkalito o pagtataka. Halos iwasan siya ng karamihan sa barangay mula noon. At ang mga dati niyang kasabay magtinda o mag-inuman sa karinderya ay biglang naging mailap. Pero mas mabigat kaysa sa pag-iwas ng ibang tao ay ang katahimikan ni Andrea. Nagpasya si Lucas na kailangan na niyang kausapin ang dalaga. Isang hapon, pumunta siya sa paaralan kung saan nagtuturo si Andrea. Doon niya itong inabutan, abala sa pagliligpit ng mga gamit matapos ang klase. "Andrea!" Maingat niyang tawag mula sa pinto. Sandali itong napatingin, saka muling bumalik sa ginagawa. "May oras ka ba? Kailangan kong ipaliwanag ang lahat," dagdag ni Lucas. Huminto si Andrea, inilapag ang mga hawak na libro at humarap sa kanya.
Ipaliwanag? Ilang buwan na tayong magkasama. Lucas, ilang buwan na akong nagtiinyala sa'yo. At ngayon malalaman ko na ibang tao ka pala? Hindi sigaw ang tono ni Andrea, pero bawat salita ay maubigat na parang tinutusok siya sa dibdib. Humakbang si Lucas papalapit, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko sinasadya na lukuhin ka. Ginawa ko to para makita kung kaya akong mahalin ng isang tao kahit wala ang lahat ng bagay na meron ako sa tunay kong buhay. Napakunot ang noo ni Andrea. Para lang subukan kung totoo ang pagmamahal? Ginawa mo akong parang experiment, Lucas? Alam mo bang masakit yun? Pinilit niyang tingnan si Andrea sa mata. Hindi ko gustong saktan ka. Gusto ko lang malaman kung may taong makakakita sa akin bilang ako lang. Hindi bilang Villarreal, hindi bilang bilyonaryo. At sa lahat ng nakilala ko, ikaw lang ang nagparamdam nun. Tahimik si Andrea ng ilang sandali. Kita ni Lucas na nakikipaglaban ito sa emosyon. May galit, may lungkot, ngunit may halong pagkalito. Bakit hindi mo na lang sinabi? Tanong nito. Dahil alam kong kapag sinabi ko, magbabago ang lahat. Sagot niya. Natakot akong mawala yung totoo sa pagitan natin. Ilang segundo pang katahimikan ang lumipas bago nagsalita muli si Andrea. Kailangan ko ng oras, Lucas. Hindi ko kayang magdesisyon ngayon. Masyado akong nabigla. Tumango si Lucas. Tanggap ang pasya. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Basta sana, wag mo akong tuluyang talikuran. Lumipas ang mga araw at nanatiling mailap si Andrea. Hindi na sila nagkikita ng madalas. At kapag nagkakasalubong, simpleng tango na lang ang binibigay nito. Si Lucas naman ay mas pinili munang lumayo at hayaang magpahinga ang sitwasyon. Bumalik siya sa kanyang apartment, tinanggal ang prosthetics at muling ginamit ang sarili niyang muka sa pribadong oras. Ngunit sa tuwing lalabas, ibinabalik niya ang kanyang disguise. Isang gabi, tinawagan niya si Marco para maglabas ng sama ng loob. Hindi ko alam kung babalik pa kami sa dati. Sabi niya, maghihintay ka kung mahalaga siya sa'yo. Sagot ni Marco. Pero siguraduhin mong kapag dumating yung oras, wala ka nang tinatago. Ipakita mo sa kanya ang buong ikaw, walang disguise, walang dahilan para magduda. Sa kabila ng lungkot, hindi nawala kay Lucas ang pagnanais na tulungan si Andrea sa mga proyektong mahalaga rito. Palihim siyang nagpadala ng pondo sa isang kilalang NGO para maisama sa feeding program ng paaralan ni Andrea. Ngunit tiniyak niyang hindi mababanggit ang pangalan niya. Gusto niyang ipakita na ang pagtulong niya ay hindi nakadepende sa kung magbabalikan sila o hindi. Isang linggo pa ang lumipas bago siya muling nakatanggap ng tawag mula kay Andrea. Pwede ba tayong magkita bukas sa plaza? Tanong nito. Walang tanong-tanong, pumayag agad si Lucas. Dumating siya ng mas maaga. Nakaupo sa lumang bangko na malapit sa puno ng akasya. Pagdating ni Andrea, hindi ito agad umupo. Hindi pa ako sigurado kung handa na akong ibalik ang lahat ng nawala. Panimula nito. Pero handa akong makinig pa. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Lucas na may pag-asa pa. Hindi pa tapos ang lahat at may pagkakataon pa siyang patunayan na ang nararamdaman niya ay totoo at hindi lang isang eksperimento para sa kanya. Maagang dumating si Lucas sa plaza sa araw ng kanilang pagkikita. Dumating si Andrea bandang 3:00 ng hapon. Suot ang simpleng puting blouse at maong na pantalon at dala ang isang maliit na tote bag na puno ng mga papel. Tahimik itong umupo sa tabi niya, hindi man lang tumingin sa una. Kumusta ka? Maingat na tanong ni Lucas. Mabuti naman, sagot ni Andrea, ngunit walang halong emosyon ang boses. Sandali silang nanahimik bago nagsalita si Lucas. Andrea, gusto kong ikwento sa iyo ang lahat. Mula sa simula, walang itatago, walang bawas. Tumingin sa kanya si Andrea, tila naghihintay ng malinaw na dahilan. Lumaki ako sa pamilya na laging nasa mata ng publiko. Bilyonaryo ang ama ko, may malalaking negosyo. Bata pa lang ako, nakita ko na kung gaano kadali para sa mga tao na magpakita ng kabaitan kapag may makukuha sila sa'yo. At kung gaano rin kabilis iyon mawala kapag wala ka nang maibigay. Huminga ng malalim si Lucas bago nagpatuloy. Minahal ko noon ang isang babae, Lila ang pangalan. Akala ko totoo siya sa akin.
Pero noong bumagsak ang negosyo ng pamilya ko, iniwan niya ako. Doon ako nagsimulang magduda sa lahat. Kaya nang bumalik at lumago ulit ang kumpanya, alam kong hindi na ako makakapasok sa relasyon nang hindi alam kung para saan talaga ako mahal. Kaya ako ginawa ang pagpapanggap na ito para makita kung may magmamahal sa akin nang hindi tinitingnan ang yaman at hitsura ko. Tahimik si Andrea, ngunit halata sa mga mata niya na sinusubukan niyang unawain ang mga sinabi ni Lucas. Pero bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit kailangan mong gawing sikreto ang lahat? Tanong niya. Dahil natakot ako, tapat na sagot ni Lucas. Natakot akong magbago ang tingin mo sa akin. At sa tuwing nakikita ko kung paano ka tumulong sa mga bata, sa mga kapitbahay, at kung paano mo ako tinrato na parang isa lang sa kanila, lalo kong natakot na mawala yon kapag nalaman mo na ang totoo. Nagbuntong hininga si Andrea at ibinaling ang tingin sa mga batang naglalaro sa plaza. Hindi ko itatanggi, nasaktan ako. Parang ginamit mo ako para sa eksperimento mo. Pero hindi ko rin maikakaila na lahat ng mga gandang alaala natin ay totoo para sa akin. Hindi ko alam kung alin sa mga naramdaman ko ang dapat paniwalaan ngayon. Lumapit ng bahagya si Lucas. Pilit na kinukuha ang atensyon niya. Andrea, hindi ko kailanman pinaglaruan ang damdamin mo. Oo. Nagsimula ito bilang paraan para subukin ang isang bagay. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, mas naging malinaw sa akin na hindi ko kayang mawala ka. Hindi na ito tungkol sa eksperimento. Ikaw na ang naging dahilan. Tahimik na nakinig si Andrea at kahit walang sagot, hindi na rin siya tumayo para umalis. Nagpatuloy si Lucas. Kung kailangan mong maglaan ng oras para mag-isip, ibibigay ko yon. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Pero sana hayaan mo akong ipakita sa iyo ang totoo, ang tunay kong buhay, ang totoong ako, para wala nang pagitan sa atin. Ilang minuto pa silang nanatiling tahimik. Sa huli, tumayo si Andrea at nagsabi, "Ayokong magdesisyon ngayon. Gusto kong makita kung paano ka kapag wala ka nang tinatago. Kung kaya kitang makilala ng buo, baka doon ako makapagpasya." Tumanggo si Lucas, tinatanggap ang kondisyon. Anumang oras, handa akong ipakita sa iyo ang lahat. Hindi na ako magtatago. Pag-uwi ni Lucas sa kanyang apartment, agad niyang tinawagan si Marco at ibinalita ang naging usapan. "Hindi pa tapos, pero may pag-asa," sabi niya. "Maganda yan," sagot ni Marco. "Pero tandaan, wala nang balik sa disguise mo. Kung gusto mong magtagumpay sa puso niya, kailangang makita niya ang buong ikaw, kahit na mahirapan ka sa umpisa." Sa sumunod na mga araw, hindi na nagkubli si Lucas sa tuwing nakikita si Andrea. Kapag dumadalaw siya sa paaralan o sa barangay, wala na ang peking pustiso at peklat, at nakaayos na rin siya sa simpleng paraan. Hindi marangya, pero hindi na rin tinatago ang tunay niyang anyo. Bagamat halatang napapansin ito ng ibang tao, pinili niyang huwag magpaliwanag maliban kung si Andrea ang magtatanong. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, ramdam ni Lucas na nagsisimula na silang bumalik sa pagkakausap. Maingat, mabagal pero may direksyon. At sa puso niya buo ang paniniwala na balang araw, magagamit niya ang pagkakataong ito para tuluyang mapawi ang lahat ng pagdududa ni Andrea. Lumipas ang mga linggo mula nang magpaliwanag si Lucas kay Andrea, at kahit unti-unti nang nagkakaroon ng mga pag-uusap sa pagitan nila, ramdam pa rin niya ang agwat na namamagitan. Hindi na kasing init ng dati ang mga ngiti ni Andrea. May bahid ng pag-aalinlangan sa bawat titig. Para kay Lucas, tinatanggap niya iyon bilang parte ng proseso. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pangungulila sa dati nilang samahan. Isang araw, natanggap ni Lucas ang tawag mula sa board of directors ng kanyang kumpanya. May matinding oportunidad sa ibang bansa. Isang malaking kontrata na kailangang siya mismo ang manguna. Alam niyang kung tatanggapin niya iyon, malalayo siya kay Andrea sa panahong sinusubukan pa niyang ayusin ang lahat. Ngunit malinaw din sa kanya na hindi niya pwedeng pabayaan ang negosyo na pinaghirapan niyang ibangon. Sa gabi ring iyon, tinawagan niya si Andrea para makipagkita. Nagkita sila sa maliit na parke sa bayan
sa parehong bangko kung saan madalas silang magkwentuhan. May sasabihin ako, panimula ni Lucas. Kailangan kong umalis ng bansa. At tumagal ako doon ng ilang buwan, baka higit pa. Alam kong hindi ito magandang timing, pero kailangan ko ring gampanan ang tungkulin ko sa kumpanya. Tahimik si Andrea sa una, tila nag-iipon ng sasabihin. Lucas, hindi ko pipigilan ang desisyon mo, pero sana maintindihan mo. Mahirap ayusin ang tiwala kapag malayo ang isa't isa, lalo na't hindi pa tayo lubos na malinaw. Ramdam ni Lucas ang bigat sa boses nito. Alam ko, sagot niya, pero hihilingin ko lang. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon pagbalik ko, kahit kaunti lang. Tumango si Andrea, ngunit hindi nagbigay ng katiyakan. Makalipas ang 2 linggo, lumipad si Lucas papuntang Europa para sa kontrata. Abala siya sa sunod-sunod na meetings, presentasyon at negosyasyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa trabaho, hindi nawawala sa isip niya si Andrea. Minsan, sinusubukan niyang tawagan ito, ngunit madalas ay voice message lang ang natatanggap niya. Kapag sumasagot man si Andrea, maiksi at simple lang ang mga tugon nito. Sa 3 buwan niya sa ibang bansa, habang pauwi mula sa isang matagumpay na pulong, nakatanggap siya ng balita mula sa isang kaibigan sa barangay. Lucas, alam mo bang tinanggap ni Andrea ang malaking proyekto para sa paaralan? Siya ang magiging head ng community program. Pero napansin ko lang, madalas siyang mag-isa ngayon. Napatigil si Lucas, nakaramdam ng bigat sa dibdib. Hindi siya nagdududa sa katapatan ni Andrea, ngunit alam niyang ang distansya ay lumilikha ng puwang na mahirap punan. Pagbalik niya sa Pilipinas, makalipas ang halos 1 taon, tumiretso siya sa barangay upang hanapin si Andrea. Nagkataon namang may pagtitipon sa paaralan para sa mga bata. Mula sa malayo, nakita niya si Andrea na abala sa pamimigay ng mga gamit. Nagtagpo ang kanilang mga mata sandali, ngunit agad din itong umiwas. Nang matapos ang programa, nilapitan niya ito. Andrea, tawag niya, nandito na ako. Gusto kong makausap ka. Huminto si Andrea, ngunit hindi niya nakita ang dating init sa mga mata nito. Lucas, sagot niya, masaya akong nandito ka na ulit. Pero sa mga buwan na lumipas, natutunan kong ayusin ang buhay ko ng mag-isa. Hindi ko sinasabi na wala ka sa puso ko, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Ramdam ni Lucas ang pagkadurog sa mga salitang iyon. Alam kong kasalanan ko kung bakit tayo umabot sa ganito, mahina niyang sabi. Pero kung may kahit kaunting puwang pa, handa akong magsimula ulit, kahit mula sa simula. Hindi sumagot si Andrea at umalis na lang ng tahimik. Naiwan si Lucas sa gitna ng bakuran ng paaralan. Nakatitig sa malayo, iniisip kung may pag-asa pa ba talaga. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang sinubukang makipag-ugnayan. Minsan, tinatanggap ni Andrea ang imbitasyon para mag-usap. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi pa siya susuko. Dahil kahit ilang buwan, ilang taon pa ang lumipas, isa lang ang malinaw kay Lucas. Hindi siya titigil hanggat hindi niya muling napapatunayan kay Andrea na higit sa lahat ng pagpapanggap at pagkakamali, tunay ang pagmamahal niya. Makalipas ang 2 taon mula ng huling seryosong pag-uusap nila ni Andrea, maraming nagbago sa buhay ni Lucas. Mas lalo pang lumago ang kanyang kumpanya. Nakapagbukas siya ng mga proyekto sa iba't ibang bansa at kilala na siya ngayon hindi lamang bilang negosyante, kundi bilang isang pilantropo na tumutulong sa edukasyon ng mga kabataan sa kanayunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatiling may kulang ang presensya ni Andrea sa kanyang buhay. Sa mga panahong iyon, tahimik na sinubaybayan ni Lucas ang mga balita tungkol sa barangay at sa paaralan kung saan nagtuturo si Andrea. Nalaman niyang tinupad nito ang pangarap na daycare center para sa mga batang walang kakayahang mag-aral sa pormal na paaralan. Malaki ang naging epekto ng proyekto sa komunidad at kahit hindi alam ni Andrea, isa si Lucas sa mga lihim na nagbigay ng pondo upang maisakatuparang iyon. Hindi niya ito ipinagmamalaki dahil gusto niyang manatiling malinis sa mata ng dalaga ang layunin ng pagtulong. Hindi utang na loob, kundi tunay na malasakit. Isang umaga,
nakatanggap si Lucas ng imbitasyon mula sa lokal na pamahalaan para sa pagbubukas ng bagong gusali ng paaralan sa barangay ni Andrea. Isa siya sa mga panauhing pandangal dahil sa kontribusyon ng kanyang kumpanya sa mga proyektong pang-edukasyon. Alam niyang malaki ang tsansang makita niya si Andrea roon at sa loob ng 2 taon, ito na ang pagkakataong hiniintay niya. Dumating siya sa araw ng seremonya, nakasuot ng simpleng long sleeves at pantalon. Wala ang karangyaan ng isang bilyonaryo. Ngunit malinaw na hindi na rin siya nagtatago sa likod ng pagpapanggap. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, nakita niya mula sa malayo si Andrea, abala sa pagsasayos ng mga bata para sa pagtatanghal. Hindi niya maiwasang mapangiti sa eksenang iyon. Sa lahat ng pagbabagong dumaan, si Andrea pa rin ang parehong babaeng nakita niya noon. Nakatuon sa iba bago ang sarili. Natapos ang programa at nang mag-alisan ang karamihan, nag-ipon ng lakas ng loob si Lucas na lapitan siya. "Andrea!" Tawag niya mula sa ilang hakbang ang layo. Napalingon ang dalaga at sa unang pagkakataong matapos ang matagal na panahon, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Walang salita ang lumabas agad, ngunit hindi rin ito umalis o tumalikod. Lumapit si Lucas, dahan-dahan, para hindi ito mabigla. "Kumusta ka na?" Tanong niya, pilit pinapanatili ang mahinahong boses. "Mabuti naman," sagot ni Andrea, at bagamat may bahagyang lamig pa rin sa tono nito, hindi na kasing talim ng dati. "Nakikita ko, malaki na ang natulong mo sa komunidad," patuloy niya, "at natutuwa ako sa lahat ng nagawa mo para sa mga bata." Nagbaba ng tingin si Andrea, at saka muling tumingin sa kanya. "Maraming tumulong, Lucas. Hindi lang ako." Sandali silang nanahimik bago muling nagsalita si Lucas. "Andrea, alam kong matagal na. At alam kong hindi ganoon kadali ang magbukas muli ng tiwala. Pero gusto kong malaman mo na mula nung huli tayong nagkita, wala akong ibang inisip kundi ang maging taong karapat-dapat sa'yo. Hindi dahil sa nakaraan natin, kundi dahil alam kong ikaw lang tang babaeng minahal ko ng totoo." Uminga ng malalim si Andrea at tiningnan siya ng diretso. "Lucas, hindi ko kinalimutan ang lahat ng nangyari. May mga araw na galit pa rin ako. May mga araw na namimiss kita. Pero natutunan kong mabuhay ng mag-isa at natutunan kong pahalagahan ang sarili ko bago ang kahit sino." Tumango si Lucas. "At gusto ko yon, Andrea. Ayokong baguhin yon. Kung hiling ko lang, sana payagan mo akong maging parte ng buhay mo kahit hindi pa bilang karelasyon. Kahit bilang kaibigan muna." Ilang segundo pa ang lumipas bago sumagot si Andrea. "Kung kaibigan, kaya ko siguro. Pero wag mo madaliin ang mga bagay. Wala akong pangako, Lucas." Ngumiti siya. Tanggap ang kondisyon. "Walang problema. Basta nandito ako at handa akong maghintay." Sa mga sumunod na linggo, unti-unti silang muling nagkaroon ng ugnayan. Dumadalaw si Lucas sa daycare center para maghatid ng gamit. Minsan ay nakikisalamuha sa mga magulang at tumutulong sa mga gawain. Hindi niya binabanggit ang nakaraan maliban kung si Andrea ang magbubukas ng usapan. Pinili niyang magpatunay sa pamamagitan ng mga kilos, hindi ng salita. At habang unti-unti silang bumabalik sa pagkakaibigan, alam ni Lucas na mahaba pa ang lalakbay nila. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na paghihintay, may malinaw na liwanag na siyang sinusundan. Ang pag-asang balang araw, muling mabubuo ang tiwala at pagmamahal na minsang nawala. Makalipas ang ilang buwan mula nang magkasundo silang maging magkaibigan, mas malinaw na kay Lucas na unti-unti nang nabubura ang pader sa pagitan nila ni Andrea. Hindi ito mabilis na proseso. Ngunit bawat araw na nagkakaroon sila ng simpleng interaksyon ay parang isang hakbang papalapit sa mas matibay na koneksyon. Madalas na siyang tumutulong sa daycare center. Minsan sa pamimili ng mga gamit, minsan ay sa pag-aayos ng mga sira. At kung minsan ay simpleng pag-upo at pakikipaglaro sa mga bata habang si Andrea ay nagtuturo. Isang hapon, matapos ang klase,
Inabutan ni Lucas si Andrea na mag-isa sa loob ng silid, inaayos ang mga papel. "Mukhang marami ka na namang tinatapos," sabi niya habang inilalapag sa mesa ang dalang mainit na tsokolate. "Salamat," tugon ni Andrea, bahagyang napangiti. "Malapit na kasi ang assessment ng mga bata. Gusto kong siguraduhing handa sila." Naupo si Lucas sa tapat niya. "Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Hindi lang sa materyales, kundi kahit sa oras. Alam mo namang kaya kong maglaan para rito." Tumingin si Andrea at tumango. "Alam ko at nagpapasalamat ako." "Siguro, nasasanay na rin ako na nandito ka." Unti-unting sumibol ang mas malalim na tiwala. Kapag may community meeting, magkasama silang uma-attend. Kapag may problema sa isa sa mga magulang ng estudyante, handa si Lucas na samahan si Andrea para kausapin ito. Hindi na rin kasing ilap ng dati ang mga kapitbahay. Natutunan nilang kilalanin si Lucas hindi bilang dayuhan, kundi bilang taong totoong may malasakit. Isang araw, inanyayahan ni Andrea si Lucas sa bahay nila para sa maliit na salo-salo sa kaarawan ng kanyang ina. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Aling Minda na may mas mainit na ngiti kaysa dati. "Lucas, mabuti at nakarating ka. Salamat sa lahat ng tulong mo sa daycare." Wika nito habang inaabot ang kanyang kamay. Sa hapag, ramdam niya ang mas magaan na pakikitungo ng pamilya at mga kapitbahay. Wala na ang dating mga tingin na puno ng pagdududa. Napalitan ito ng kumpiyansa at respeto. Pagkatapos ng salusalo, nagpaiwan si Lucas para tulungan si Andrea sa pagliligpit. Habang naghuhugas siya ng plato, tinanong ni Andrea, "Lucas, naisip mo na ba kung hanggang kailan ka mananatili dito? Alam kong marami kang ginagawa sa negosyo mo." Napangiti siya at sumagot, "Basta alam kong may dahilan para manatili. Dito ako. Hindi lahat ng bagay tungkol sa negosyo at pera, Andrea. Minsan, mas mahalaga kung saan ka mas may kabuluhan." Hindi agad sumagot si Andrea, ngunit nakita niyang may bahagyang kislap sa mata nito. Sa sumunod na linggo, inimbitahan si Lucas ng lokal na pamahalaan na maging pangunahing tagapagsalita sa isang event para sa mga kabataan sa barangay. Ipinakilala siya hindi lang bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang taong naging kaagapay ng komunidad. Sa kanyang talumpati, binanggit niya ang inspirasyon na nagmula sa isang buro na walang sawang nagmamahal sa mga bata. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Andrea, ngunit alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Andrea, tahimik na nakikinig at may ngiting hindi maitago. Pagkatapos ng programa, lumapit si Andrea sa kanya. "Hindi ko inaasahan yun," sabi niya. "Pero salamat sa lahat ng sinabi mo." "Wala yon," sagot ni Lucas. Sa sandaling iyon, tilang may bigat na natanggal sa pagitan nila. Hindi na lang ito simpleng pagbabalik ng tiwala, nagsisimula na itong maging mas matibay at mas malalim kaysa dati. Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang araw na hindi inasahan ni Lucas. Isang hapon, matapos ang klase, tinawag siya ni Andrea sa silid ng daycare. Nakaupo ito sa isang maliit na mesa, may hawak na envelope. "Lucas," panimula nito, "alam kong matagal mo na akong ginintay. At sa lahat ng panahong iyon, pinakita mo sa akin na totoo ka, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kung handa ka pa rin, handa na rin akong magsimula ulit. Pero sa pagkakataong ito, walang lihim, walang pagtatago." Hindi maitago ni Lucas ang tuwa at ginhawang naramdaman. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Andrea at tiningnan ito sa mata. "Ito lang ang hinihintay ko. At ngayong narito na tayo, sisiguraduhin kong wala nang makakasira pa." Mula noon, naging mas bukas na ang relasyon nila. Hindi nagtagal, ipinakilala na ni Lucas si Andrea sa kanyang pamilya at sa mundo kung saan siya talaga kabilang. Hindi naging madali ang paglipat mula sa simpleng buhay sa barangay patungo sa mas komplikadong mundo ng negosyo. Pero magkasama nilang hinarap ang bawat hamon. Ipinagpatuloy nila ang mga proyektong makakatulong sa komunidad. At sa bawat hakbang, mas naging matatag ang kanilang samahan. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Pinili nilang gawin ito sa parehong barangay
kung saan sila unang nagkakilala. Isang seremonyang simple, ngunit puno ng pagmamahal. Naroon ang pamilya, mga kaibigan at ang mga batang minsang tinuruan ni Andrea na ngayoy mas malalaki na. Sa gitna ng tawanan at musika, malinaw sa lahat na ang kwento ni Lucas at Andrea ay hindi lang tungkol sa pagsubok at pagpapanggap, kundi tungkol sa paniniwala na may pag-ibig na nananatili kahit gaano pa kahaba at kahirap ang paglalakbay. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa kanilang kasal, unti-unting nagbago ang daloy ng buhay ni Lucas at Andrea. Hindi ito iyong tipikal na bagong kasal na puro paglalakwatsa at bakasyon. Mas pinili nilang ituon ang oras at lakas sa mga bagay na mahalaga para sa kanila, ang komunidad, ang pamilya, at ang kinabukasan na sabay nilang binubuo. Mula sa dating simpleng daycare center, naging mas malawak na learning hub ang proyekto ni Andrea. Salamat sa suporta ng kumpanya ni Lucas at ng mga taong natutunan nilang makatrabaho. Isang umaga, habang sabay silang nag-aalmusal sa veranda ng kanilang bahay sa barangay, binuksan ni Lucas ang paksa tungkol sa mga bagong plano. Andrea, panimula niya habang umiinom ng kape. May proposal ako na gusto kong marinig mo. Iniisip kong magtayo tayo ng scholarship program para sa mga batang galing dito at sa mga kalapit bayan. Tumigil si Andrea sa pagkain at ngumiti. Maganda yan. Pero gusto ko, hindi lang pang tuition, dapat kasama ang mentorship at skills training para handa sila sa totoong buhay. Tumango si Lucas. Iyon din ang nasa isip ko. Mas matututo sila kung may gabay sa labas ng klase. Sa mga sumunod na linggo, naging abala sila sa pagpaplano. Pinupuntahan nila ang iba't ibang paaralan upang magpakilala at mag-alok ng tulong. Sa bawat pagbisita, ramdam ni Andrea ang respeto at tiwala ng mga tao kay Lucas. Hindi na siya nakikita bilang dating mahirap at ordinaryo na lalaki, kundi bilang lider na tunay na nagmamalasakit. Ngunit higit sa lahat, proud siya dahil alam niyang wala itong ipinapakitang hindi totoo. Ito ang Lucas na siya lamang ang unang nakakita sa kabuuan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng meetings at paglalakbay, nakaupo sila sa sala habang nakikinig sa mahinang tugtog mula sa lumang radyo ni Andrea. Naalala mo nung unang beses tayong nagkita sa palengke? Tanong ni Andrea, nakangiti. Oo, sagot ni Lucas, natawa. Nabasa ako ng tubig mula sa truck at dumating ka na parang bayani na may dalang tuwalya. Nagkatinginan sila. Parehong alam na sa simpleng eksenang iyon nagsimula ang lahat. Kung hindi ka dumating noon, dagdag ni Lucas, malamang hindi ko matutunan na may tao pa palang marunong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Habang patuloy ang kanilang buhay mag-asawa, hindi rin nawawala ang mga hamon. Dumating ang pagkakataon na kailangang lumuwas ni Lucas papuntang Maynila ng ilang linggo para asikasuhin ang malaking kontrata sa negosyo. Sa una, medyo kabado si Andrea. Takot na maulit ang panahong matagal silang nahiwalay. Ngunit ngayon, mas malinaw ang pundasyon ng tiwala sa pagitan nila. Babalik ako agad at sa bawat araw na wala ako, tatawag ako kahit isang beses, pangako ni Lucas bago umalis. Tinupad niya iyon at nang makabalik siya, mas naging matatag pa ang ugnayan nila. Sa gitna ng mga tagumpay at pagunlad, hindi nakalimutan ni Andrea ang ugat ng kanilang pagmamahalan, ang malasakit sa kapwa. Madalas siyang mag-imbita ng mga dating estudyante mula sa daycare na ngayon ay nasa high school na, upang mag-volunteer sa mga programa. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga kabataang iyon na nagtuturo sa mas bata, lumapit si Lucas sa kanya. Nakakatuwa no, parang nakita na natin ang hinaharap. Oo, sagot ni Andrea, at sana kahit wala na tayo, magpatuloy ang lahat ng ito. Isang espesyal na pagkakataon ang dumating nang anyayahan sila sa isang pambansang komperensya tungkol sa edukasyon at social responsibility. Sa harap ng malaking entablado, magkasama nilang ibinahagi ang kanilang kwento, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang magkasangga sa iisang layunin,
Naging inspirasyon sila sa marami. At matapos ang talumpati, nilapitan sila ng ilang lider mula sa iba't ibang probinsya upang imbitahan sila na dalhin ang kanilang programa roon. Pag-uwi mula sa kumperensya, tahimik silang nakaupo sa sasakyan. Pinagmamasdan ang tanawin ng palayan sa labas. "Lucas," sabi ni Andrea, "kung iisipin ko ang lahat ng pinagdaanan natin, ang mga pagtatago mo noon, ang mga pagsubok, at ang paglayo mo, parang malayong-malayo na tayo sa kung saan tayo nagsimula." Hinawakan ni Lucas ang kamay niya at ngumiti. "Oo, pero lahat ng iyon, kahit masakit, naging daan para makarating tayo rito. At kung may isa man akong natutunan, iyon ay na walang halaga ang lahat ng yaman at tagumpay kung wala ka sa tabi ko." Sa mga sumunod na taon, mas lumawak ang saklaw ng kanilang mga proyekto. Nagkaroon sila ng partner organizations sa iba't ibang probinsya at libu-libong bata ang natulungan. Ngunit kahit abala, sinigurado nilang may oras para sa isa't isa. Mula sa simpleng paglalakad sa tabing dagat hanggang sa pagtulong sa mga kapitbahay sa barangay. Sa gabi bago ang kanilang 3 anibersaryo bilang mag-asawa, nakaupo sila sa veranda ng bahay, pinagmamasdan ang mga bituin. "Andrea," mahinang ngunit seryosong sabi ni Lucas, "salamat sa hindi pagsuko sa atin. Kahit noong panahong halos wala na tayong pag-asa." Tumingin si Andrea sa kanya, may ngiting puno ng pagmamahal. "At salamat sa hindi mo pagbibiro sa akin. Kahit noong wala pa akong tiwala. Ngayon alam ko na walang bagyo o pagsubok ang kayang bumuwag sa atin." Sa katahimikan ng gabi, malinaw sa kanilang dalawa na ang lahat ng pinagdaanan nila ay nagpatibay lamang sa pundasyon ng kanilang pagsasama. At sa bawat araw na dumarating, mas pinipili nilang harapin ang hinaharap ng magkahawak kamay. Hindi bilang bilyonaryo at guro, kundi bilang dalawang taong piniling magmahal at magtulungan sa lahat ng panahon. Makalipas ang ilang taon mula nang magkasal sina Lucas at Andrea, masasabing nasa yugto na sila ng buhay na pinapangarap lang ng marami. Hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa katahimikan at kasiguraduhan sa isa't isa. Ngunit para sa kanila, hindi iyon dahilan para magpahinga sa kanilang mga layunin. Sa halip, mas lalo pa nilang pinalawak ang kanilang misyon na magbigay ng edukasyon at pag-asa sa mga batang walang kakayahan. Isang umaga, habang magkasamang nag-aalmusal sa kanilang tahanan sa barangay, binuksan ni Lucas ang ideya ng isa pang malaking proyekto. "Andrea," sabi niya habang iniaabot ang tasa ng kape sa asawa, "may kausap akong foundation mula sa ibang bansa. Gusto nilang magtayo tayo ng vocational school dito sa probinsya. Para sa mga kabataan na hindi makakapagtuloy sa kolehiyo pero may kakayahan sa iba't ibang gawain." Naliwanagan ang mga mata ni Andrea. "Kung mangyayari yan, ang dami nating matutulungan. Pero alam mo, Lucas, gusto ko ring siguraduhin na may life skills training, hindi lang technical skills. Kailangan nilang matutong humarap sa buhay." Tumango si Lucas. "Yun din ang iniisip ko. Ayokong puro trabaho lang matutunan nila. Gusto kong may gabay sila para maging mabubuting tao rin." Sa mga sumunod na buwan, abala silang dalawa sa pakikipagpulong sa mga partner organizations, pagpaplano ng kurikulum, at paghahanap ng pondo para sa infrastruktura. Sa kabila ng pagiging abala, hindi nila nakalimutang bigyan ng oras ang isa't isa. Kapag gabi, madalas silang maupo sa veranda, maghawak kamay, at magkwentuhan tungkol sa araw nila. Isang simpleng gawain, ngunit nagsisilbing paalala ng kanilang pundasyon bilang mag-asawa. Isang gabi, matapos ang isang mahabang meeting sa lungsod, tahimik na minamaneho ni Lucas ang sasakyan pauwi. "Andrea," mahina niyang sabi, "minsan naiisip ko kung paano kung hindi ako nagdesisyong magpanggap dati. Sa tingin mo, aabot pa rin tayo sa ganito?" Napangiti si Andrea. Initigan ang mga bituin sa labas ng bintana. "Siguro hindi natin malalaman, pero sa totoo lang, kahit masakit ang ilang bahagi ng nakaraan natin, mas pinili kong isipin na kailangan mangyari lahat yon para mas lalo nating pahalagahan ang meron tayo ngayon."
Nang magsimula na ang pagtatayo ng vocational school, halos araw-araw ay nasa site si Lucas at Andrea. Kilala sila ng mga manggagawa hindi lang bilang mga boss, kundi bilang mga kasama. Minsan, makikitang nag-aabot si Andrea ng tubig sa mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw, habang si Lucas ay nakikipag-usap sa mga foreman tungkol sa disenyo at progreso ng proyekto. Ang kanilang presensya roon ay nagpapatunay na hindi lang sila basta naguutos, kundi aktibong bahagi ng paggawa ng pangarap na iyon. Pagkalipas ng 1 taon, natakos din ang gusali. Sa araw ng pagbubukas, dumalo ang halos buong komunidad. May mga kabataang masiglang pumasok sa loob para silipin ang kanilang magiging silid-aralan. Sa gitna ng programa, humawak ng mikropono si Lucas. Ang paaralang ito ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap ng bawat kabataang nangangarap. Gusto naming ipaalala sa inyo na kahit gaano kahirap ang buhay, may paraan para makabangon at umasenso. Pagkatapos, si Andrea naman ang nagsalita. Sa bawat estudyanteng papasok dito, sana tandaan ninyo, hindi lang kasanayan ang mahalaga, kundi ang puso para sa kapwa. Dahil ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano mo natutulungan ang iba. Palakpakan ang sumunod at may mga matang naluha sa mensahe nila. Kinagabihan, habang naglalakad sila sa bakuran ng bagong bukas na paaralan, huminto si Lucas at tinitigan ang gusali. Andrea, sabi niya, lahat ng ito hindi ko maisa sa katuparan kung wala ka. Ikaw ang dahilan kung bakit malinaw sa akin kung ano ang mahalaga. Lumapit si Andrea at hinawakan ang kanyang kamay. At ikaw naman ang nagpapatunay sa akin na kahit ilang beses tayo masubok, basta magkasama tayo, malalampasan natin lahat. Ilang buwan pa ang lumipas at mas dumami pa ang mga batang nakinabang sa kanilang proyekto. Marami sa mga estudyante ay nakahanap ng trabaho at nakatulong sa kanilang pamilya. Ang ilan ay nagsimulang magturo sa iba gaya ng itinuro sa kanila. Lalong tumibay ang pangalan nina Lucas at Andrea bilang mag-asawang hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa buong komunidad. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagpasya silang bumisita sa paborito nilang lugar, ang lumang bangko sa plaza kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Umupo sila roon, tahimik sa ilang minuto, hanggang sa bumulong si Lucas. Andrea, nangangako ako sa lahat ng araw na darating, hindi ko hahayaang masira ang tiwalang binuo natin. Ipagpapatuloy ko ang laban para sa atin at para sa mga taong umaasa sa atin. Ngumiti si Andrea at sumandal sa kanya. At ako, nangangako na patuloy kitang sasamahan sa lahat ng laban. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang katuwang sa lahat ng bagay. Sa ilalim ng malamig na hangin at tahimik na gabi, malinaw sa kanilang dalawa na ang kanilang pagmamahalan at misyon ay hindi magwawakas dito. Dahil iyon ay isang panatang nakaukit na sa kanilang puso, magpakailanman. Lumipas ang ilang taon at sa bawat yugto ng buhay nina Lucas at Andrea, mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang mga proyekto para sa komunidad. Ang vocational school na itinayo nila ay hindi lamang nanatiling bukas, kundi patuloy na lumalawak. Nagkaroon na ito ng iba't ibang kurso mula sa agrikultura, pangangalakal, teknolohiya, hanggang sa arts and design. Sa bawat batch ng mga nagtapos, naroon silang mag-asawa para magbigay ng inspirasyon, hindi bilang mga taong nakaupo lang sa likod ng mesa, kundi bilang mga kasama sa paglalakbay ng mga kabataan. Isang umaga, habang nakaupo sila sa teras ng kanilang bahay sa barangay, nagbasa si Andrea ng sulat mula sa isa sa mga unang nagtapos sa vocational school. Lucas, sabi niya habang hawak ang sobre, pakinggan mo to. Binasa niya ang liham. Ma'am Andrea at Sir Lucas, salamat po sa lahat ng itinuro ninyo. Dahil po sa scholarship at training, may sarili na po akong maliit na furniture shop. Nakatulong po ako sa pamilya ko at nakapagpatuloy sa kolehiyo ang kapatid ko. Pangako po, tutulong din ako sa mga kabataang nangangailangan. Napangiti si Lucas, tinapik ang kamay ng asawa. Ito ang dahilan kung bakit natin ginagawa to.
Hindi pera, hindi pangalan, kundi pagbabago sa buhay ng mga tao. Makalipas ang tanghalian, bumisita sila sa vocational school para makita ang bagong workshop building na ipinatayo mula sa donasyon ng isang partner foundation. Sinalubong sila ng mga estudyante, may dalang mga bulaklak at banner na may nakasulat, "Salamat, Sir Lucas at Ma'am Andrea." Napansin ni Lucas na mas marami ng batang babae sa mga klase at mas iba-iba na rin ang background ng mga mag-aaral. Dati, bihira ang babae sa ganitong kurso, bulong ni Andrea. Pero ngayon, marami nang sumusubok. Ibig sabihin, nababago rin natin ang pananaw ng komunidad. Pag-uwi nila, napag-usapan nila ang susunod na hakbang. Andrea, sabi ni Lucas habang nasa hapagkainan sila, iniisip kong gumawa tayo ng foundation para maging mas organisado at mas sustainable ang lahat ng proyektong ito. Para kahit wala na tayo balang araw, magpapatuloy pa rin. Tumingin si Andrea at ngumiti. Gusto ko yan. Pero gusto ko rin na sa bawat taon may mga kabataang galing sa programa natin ang maging bahagi ng pamunuan ng foundation. Para hindi lang tayo ang nagdidikta, kundi sila mismo na dumaan sa proseso. Tumango si Lucas. Tama ka. Mas magiging buhay ang misyon kung may mga taong nakaranas mismo ng pagbabago ang magpapatuloy nito. Ilang linggo matapos noon, sinimulan nilang ayusin ang mga papeles at kausapin ang mga kapartner upang maitatag ang opisyal na Lucas and Andrea Villarreal Foundation. Kasama sa charter nito ang malinaw na panata, itaguyod ang edukasyon, kabuhayan at kabutihang panlipunan para sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Naging mas abala sila sa pagpapalawak ng network at unti-unti nakilala ang kanilang foundation sa iba't ibang rehiyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng gawain, sinigurado pa rin nilang may oras para sa pamilya. Nagsimula silang magplano ng sariling anak, ngunit hindi sila nagmamadali. Hindi mo ba naiisip na baka dumating ang panahon na mas magiging abala tayo sa pagiging magulang? Tanong ni Andrea isang gabi habang magkasama silang naglalakad sa tabing dagat. Oo, sagot ni Lucas. Pero sa tingin ko, mas lalo nating maiintindihan ang mga batang tinutulungan natin kapag dulating na yon. At mas maipapasa natin sa anak natin ang halaga ng pagmamahal at malasakit. Isang mahalagang kaganapan ang naganap nang imbitahan sila sa isang internasyonal na komperensya sa Singapore para ibahagi ang kanilang modelo ng komunidad-based vocational training. Sa harap ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa, ikinuwento nila ang pinagmulan ng lahat. Kung paano nagsimula sa simpleng daycare center hanggang sa naging malawak na programa para sa kabataan. Habang nagsasalita si Andrea tungkol sa unang mga taon ng proyekto, napatingin siya kay Lucas at nakita niya itong nakangiti, puno ng pagmamalaki. Pagbalik nila sa Pilipinas, sinalubong sila ng komunidad na tila lalo pang naging malapit sa kanila. Maraming kabataan ang nag-alok na maging volunteer sa foundation at may mga dating estudyante na bumalik para magturo. Minsan, habang pinagmamasdan ni Lucas ang mga kabataang iyon na nagtuturo sa mas bata, napabuntong hininga siya. Andrea, sabi niya, ito ang tunay na pamana natin. Hindi ang mga gusali o pondo, kundi ang mga taong patuloy na magtuturo at magmamahal sa kapwa. Ngumiti si Andrea at sumang-ayon. At kahit dumating ang panahon na wala na tayo rito, alam kong magpapatuloy ang lahat ng ito. Nang magsimula na ang pagtatayo ng vocational school, halos araw-araw ay nasa site si Lucas at Andrea. Kilala sila ng mga manggagawa hindi lang bilang mga boss, kundi bilang mga kasama. Minsan, makikitang nag-aabot si Andrea ng tubig sa mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw, habang si Lucas ay nakikipag-usap sa mga foreman tungkol sa disenyo at progreso ng proyekto. Ang kanilang presensya roon ay nagpapatunay na hindi lang sila basta nag-uutos, kundi aktibong bahagi ng paggawa ng pangarap na iyon. Pagkalipas ng isang taon, natakos din ang gusali. Sa araw ng pagbubukas, dumalo ang halos buong komunidad. May mga kabataang masiglang pumasok sa loob para silipin ang kanilang magiging silid-aralan.
Sa gitna ng programa, humawak ng mikropono si Lucas. Ang paaralang ito ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap ng bawat kabataang nangangarap. Gusto naming ipaalala sa inyo na kahit gaano kahirap ang buhay, may paraan para makabangon at umasenso. Pagkatapos, si Andrea naman ang nagsalita. Sa bawat estudyanteng papasok dito, sana tandaan ninyo, hindi lang kasanayan ang mahalaga, kundi ang puso para sa kapwa. Dahil ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano mo natutulungan ang iba. Palakpakan ang sumunod at may mga matang naluha sa mensahe nila. Kinagabihan, habang naglalakad sila sa bakuran ng bagong bukas na paaralan, huminto si Lucas at tinitigan ang gusali. Andrea, sabi niya, lahat ng ito hindi ko maisa sa katuparan kung wala ka. Ikaw ang dahilan kung bakit malinaw sa akin kung ano ang mahalaga. Lumapit si Andrea at hinawakan ang kanyang kamay. At ikaw naman ang nagpapatunay sa akin na kahit ilang beses tayo masubok, basta magkasama tayo, malalampasan natin lahat. Ilang buwan pa ang lumipas at mas dumami pa ang mga batang nakinabang sa kanilang proyekto. Marami sa mga estudyante ay nakahanap ng trabaho at nakatulong sa kanilang pamilya. Ang ilan ay nagsimulang magturo sa iba gaya ng itinuro sa kanila. Lalong tumibay ang pangalan nina Lucas at Andrea bilang mag-asawang hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa buong komunidad. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagpasya silang bumisita sa paborito nilang lugar, ang lumang bangko sa plaza kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Umupo sila roon, tahimik sa ilang minuto, hanggang sa bumulong si Lucas. Andrea, nangangako ako, sa lahat ng araw na darating, hindi ko hahayaang masira ang tiwalang binuo natin. Ipagpapatuloy ko ang laban para sa atin at para sa mga taong umaasa sa atin. Ngumiti si Andrea at sumandal sa kanya. At ako, nangangako na patuloy kitang sasamahan sa lahat ng laban. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang katuwang sa lahat ng bagay. Sa ilalim ng malamig na hangin at tahimik na gabi, malinaw sa kanilang dalawa na ang kanilang pagmamahalan at misyon ay hindi magwawakas dito. Dahil iyon ay isang panatang nakaukit na sa kanilang puso, magpakailanman. Lumipas ang ilang taon at sa bawat yugto ng buhay nina Lucas at Andrea, mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang mga proyekto para sa komunidad. Ang vocational school na itinayo nila ay hindi lamang nanatiling bukas, kundi patuloy na lumalawak. Nagkaroon na ito ng iba't ibang kurso mula sa agrikultura, pangangalakal, teknolohiya, hanggang sa arts and design. Sa bawat batch ng mga nagtapos, naroon silang mag-asawa para magbigay ng inspirasyon, hindi bilang mga taong nakaupo lang sa likod ng mesa, kundi bilang mga kasama sa paglalakbay ng mga kabataan. Isang umaga, habang nakaupo sila sa teras ng kanilang bahay sa barangay, nagbasa si Andrea ng sulat mula sa isa sa mga unang nagtapos sa vocational school. Lucas, sabi niya habang hawak ang sobre, pakinggan mo to. Binasa niya ang liham. Ma'am Andrea at Sir Lucas, salamat po sa lahat ng itinuro ninyo. Dahil po sa scholarship at training, may sarili na po akong maliit na furniture shop. Nakatulong po ako sa pamilya ko at nakapagpatuloy sa kolehiyo ang kapatid ko. Pangako po, tutulong din ako sa mga kabataang nangangailangan. Napangiti si Lucas, tinapik ang kamay ng asawa. Ito ang dahilan kung bakit natin ginagawa to. Hindi pera, hindi pangalan, kundi pagbabago sa buhay ng mga tao. Makalipas ang tanghalian, bumisita sila sa vocational school para makita ang bagong workshop building na ipinatayo mula sa donasyon ng isang partner foundation. Sinalubong sila ng mga estudyante, may dalang mga bulaklak at banner na may nakasulat, "Salamat, Sir Lucas at Ma'am Andrea." Napansin ni Lucas na mas marami ng batang babae sa mga klase at mas iba-iba na rin ang background ng mga mag-aaral. Dati, bihira ang babae sa ganitong kurso, bulong ni Andrea. Pero ngayon, marami nang sumusubok. Ibig sabihin, nababago rin natin ang pananaw ng komunidad. Pag-uwi nila, napag-usapan nila ang susunod na hakbang. Andrea,
Sabi ni Lucas habang nasa hapagkainan sila. Iniisip kong gumawa tayo ng foundation para maging mas organisado at mas sustainable ang lahat ng proyektong ito. Para kahit wala na tayo balang araw, magpapatuloy pa rin. Tumingin si Andrea at ngumiti. Gusto ko yan. Pero gusto ko rin na sa bawat taon may mga kabataang galing sa programa natin ang maging bahagi ng pamunuan ng foundation. Para hindi lang tayo ang nagdidikta, kundi sila mismo na dumaan sa proseso. Tumango si Lucas. Tama ka. Mas magiging buhay ang misyon kung may mga taong nakaranas mismo ng pagbabago ang magpapatuloy nito. Ilang linggo matapos noon, sinimulan nilang ayusin ang mga papeles at kausapin ang mga kapartner upang maitatag ang opisyal na Lucas and Andrea Villarreal Foundation. Kasama sa charter nito ang malinaw na panata: itaguyod ang edukasyon, kabuhayan at kabutihang panlipunan para sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Naging mas abala sila